Nagsisimula ang kwento habang ang ating bida na si Tujima ay nagsasanay sa kakahuyan. Sinusuntok niya ang isang puno ng maraming beses habang paulit-ulit na sinasabing Rider Punch, at nakagawa siya ng matinding pinsala. Mula pa noong bata pa si Tujima, lagi na niyang minamahal si Kamen Rider. Si Kamen Rider ay isang bayani sa isang palabas sa TV, at inakala ni Tujima na isa siyang bayaning hindi katulad ng iba. Napanood ni Tujima ang bawat episode ng maraming beses, hanggang sa puntong iniisip ng kanyang ina kung may mali sa kanya. Gayunpaman, wala nang ibang mahalaga kay Tujima, dahil lubos siyang nabibighani tuwing pinapanood niya ang kanyang bayani. Palagi niyang hinihikayat si Kamen Rider habang sinasabihan itong huwag hayaang manalo ang Shocker. Ang Shocker ay isang malaking organisasyong kriminal, at ito ang nagsilbing kaaway ni Kamen Rider sa palabas sa TV. Kahit na nagpapalam ang ina ni Tujima para sa araw na iyon, hindi umaalis ang mga mata ni Tujima sa screen kahit isang segundo. Lubos siyang nahumaling, at binabanggit pa niya ang mga galaw ng manunulat tulad ng sipa at suntok. Ang pinakahinahangaan ni Tujima kay Kamen Rider ay kung paano niya palaging nilalabanan ang kasamaan maliban sa kanyang sarili. Pinrotektahan niya ang kapayapaan ng mundo ng may pusong puno ng hustisya, at nanumpa si Tujima na balang araw ay magiging katulad niya. Palaging gagawin ni Tujima ang parehong posturya ng kanyang bayani at ipahahayag na gusto niyang maging Kamen Rider. Pagkalipas ng mga taon, nakita natin na nasa high school na si Tujima. Hinayla siya ng isang babae, ngunit wala siyang ideya kung tungkol saan iyon. Sa wakas ay naglakas loob siyang aminin ang kanyang nararamdaman at yayain si Tujima na makipag-date. Nabigla si Tujima sa gulat, ngunit mabilis siyang tumugon at sinabi sa kanya na gusto niya itong isama. Nakakagulat, humingi ng tawad ang babae, at nabunyag na ito ay isang prank lamang. Labis na nalungkot si Tujima habang pinagtatawanan siya ng buong paaralan, at isiniwalat ng bully na si Kin Ogawa na ang prank ay pawang kanyang ideya. Si Emilia ay kasintahan niya, at natalo siya sa isang postahan kung saan kinailangan niyang umamin kay Tujima bilang parusa. Basta na lang lumayo si Tujima matapos mapahiya, at nakita natin na masama ang loob ng babae. Habang nag-iisa, may naalala si Tujima noong bata pa siya. Nakatayo lang siya habang naglalaro ng gunting bato-papel ang isang grupo ng mga bata. Ang mananalo ay acting na parang si Kamen Rider, habang ang iba ay kailangang maging bahagi ng Shocker. Minaliit sila ni Tujima dahil alam niyang hindi ka maaaring maging Kamen Rider sa pamamagitan ng paglalaro ng gunting bato-papel. Mga batang walang muwang lang sila na nagkukunwaring bayani, ngunit hindi kailanman nagkunwari si Tujima. Gumawa si Tujima ng trademark na pose at ipinahayag na seryoso siya. Bumalik sa kasalukuyan, hinanap ni Emilia si Tujima at humingi ng tawad sa panloloko niya rito. Malinaw na nagalit siya, kaya tinanggap ni Tujima ang kanyang paghingi ng tawad. Nag-usap sila, at inamin ni Emilia na may kakaiba sa kanya. Mahigit kalahati ng mga lalaki sa kanilang paaralan ay mga punk, ngunit hindi naman talaga delinquent si Tujima. Gayunpaman, alam niyang hindi rin siya normal. Walang kaibigan si Tujima, at pinag-uusapan ng mga tao kung paano nila siya nakitang sumisigaw sa ilog habang nagpo-pose. Hindi alam ni Tujima kung paano sasagot, ngunit hindi niya kailangan dahil ang baliw na babaeng ito ay nabighani sa kanyang pagiging misteryoso. Nang sandaling iyon, may ilang tulisan na nagtaka kung nakipaghiwalay na ba si Emilia kay Kin Ogawa at kinutya ang ideya na si Tujima ang maaaring bagong kasintahan nito. Ang pangalan nito ay Ryuta, at ipinaalala niya kay Emilia na talunan si Tujima, kaya mas mabuting sumama na lang ito sa kanya. Sinabihan ni Emilia si Tujima na dapat na silang umalis, ngunit pinigilan siya ni Ryuta. Agad na pumasok si Tujima, sinabihan si Ryuta na bitawan siya habang nagdudulot ng matinding sakit sa pamamagitan ng pagpilipit sa braso nito. Sinubukan ni Ryuta na sumuntok pabalik sa kanya, ngunit hindi dapat magpaapekto si Tujima nang ihinto niya ang pag-atake. Pinakawalan siya ni Tujima, ngunit sinabi rin niya na oras na para gumanti, at winasak niya si Ryuta gamit ang isang mapaminsalang suntok sa mukha nito. Sinubukan siyang ipaghiganti ng mga kaibigan ni Ryuta, ngunit sabay na pinigilan ni Tujima ang dalawa. Muli, ipinahayag ni Tujima na oras na para gumanti, at gumamit siya ng dalawang pasabog na sipa para mapaluhod ang mga maton. Natamba na lamang ang mga bully sa sakit, at natigilan si Emilia, gulat na gulat sa ipinakitang lakas ni Tujima.
Si Tujima ay laging kalmado, at ipinaliwanag niya na ibinibigay lang niya sa kanila ang ibinigay nila sa kanya. Biglang umalis si Tujima, at nangakong maghihiganti si Ryuta. Pagkalipas ng ilang araw, banihag si Emilia ng iba pang mga maton mula sa karibal na paaralan. Sumigaw siya sa takot, at tinawag ni Ryuta si Tujima. Hiniling ni Ryuta na bumaba siya, at idineklara niya ang digmaan laban sa kanya dahil sa ginawa niya. Nanood ang ibang mga estudyante ng may takot, at lahat sila ay nagtataka kung ano ang ginawa ni Tujima. Ang mas malala pa, walang sino man mula sa grupo ni Kin Ogawa ang pumasok sa paaralan ngayon, kaya wala silang maitutulong. Wala ring silbi ang mga guro, ngunit hindi mahalaga dahil humakbang na si Tujima. Galit na galit si Ryuta matapos mapahiya, kaya gusto niyang pahirapan si Tujima na hindi niya malilimutan. Gayunpaman, may ibang isyu si Tujima, dahil itinuturo niya na ang isang grupo ng mga binatang nag-aaway ay ibang-iba sa isang totoong digmaan. Ang mga binatang tulad nila ay walang trabaho, at hindi pa sila tunay na miyembro ng lipunan. Naiinis si Tujima sa mga binatang nag-uusap tungkol sa pag-angat sa tuktok or pakikipaglaban sa mga karibal na paaralan, lalo na kung nakakakuha pa rin sila ng pagkain at pera mula sa kanilang mga magulang, kahit na naliligo at natutulog sa ilalim ng kanilang bahay. Ipinahayag ni Tujima na para sa mga binatang tulad niya ang pag-uusap tungkol sa digmaan ay nakakahiya at napakabata. Sa halip, kung gusto nilang lumaban, dapat silang maging mas mature tulad niya at lumaban sa kasamaan. Natigilan ang lahat nang marinig siyang magsalita ng ganito, ngunit tila umiibig na si Emilia. Sapat na ang narinig ni Ryuta, kaya siya at ang kanyang mga tropa ay sumugod sa kanya. Gayunpaman, hindi umaatras si Tujima, kaya sumugod siya pabalik sa kanila. Sa kasamaang palad, siya ay labis na nalalabi sa bilang, at si Tujima ay tinamaan ng matinding pagpapahirap. Pinanood ni Emilia nang may takot si Tujima habang ang tanging magagawa lang niya ay ipagtanggol ang sarili, at ang grupo ay nagpatuloy lamang hanggang sa mapagod silang lahat. Si Tujima ay lubos na nag-ulo dahil siya ay pinahirapan hanggang sa maging pulpo, at ipinahayag ni Ryuta na kukunin niya si Emilia bilang kanyang premyo. Humingi ng tulong si Emilia, ngunit lahat ng tao sa paaralan ay walang kapangyarihan, at wala silang nagawa. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, tinawag ni Emilia si Tujima, at ang kanyang paghingi ng tulong ay nagpabangon sa ating bayani. Hiniling niya na huminto ang lahat, at lahat sa grupo ni Ryuta ay natigilan nang makitang nakabangon siya muli. Sigurado silang walang malay si Tujima, ngunit hindi pa siya tapos. Biglang inalis ni Tujima ang kanyang Amerikana at sinabi sa grupo na ayaw niyang gamitin ang kapangyarihang ito na mayroon siya laban sa kanila. Sa kasamaang palad, wala na silang ibang magawa. Kaya, inalis ni Tujima ang kanyang damit. Hindi maintindihan ni Ryuta kung ano ang mga marka sa tiyan ni Tujima, at mas lalo silang nalito nang mag-post siya. Nagpatuloy si Tujima sa kanyang mga palabas habang sinasabing, "Rider." Habang nag-post muli at nagsasabing, "Transform." Tumalon siya patungo sa grupo ng may matinding presensya at sumigaw, "Rider fight." Lahat ay nakatitig ng may pagtataka at pagkalito, at tinapos ni Tujima ang kanyang pagbabago sa pamamagitan ng dramatikong pagsasabi ng Kamen Rider. Walang nangyari, kaya nagtawanan ang lahat ng mga tulisan, at tinawag nilang baliw si Tujima sa paggawa ng lahat ng kalokohan na iyon. Gayunpaman, agad na pagsisisihan ni Ryuta ang pangungutya sa kanya, nang si Tujima ay nagpakawala ng isang suntok na nagpalipad sa kanya ng ilang talampakan sa ere. Nalaglag ang panga ng lahat habang pinapanood nila ang kanyang katawan na pumailan lang sa kalangitan. At ilang sandali pa, nakita natin na kahit papaano ay nagawa ni Tujima na talunin ang bawat isa sa mga tulisan. Nasaksihan ng mga guro at maging ni Kin Ogawa ang lahat, ngunit hindi pa rin sila makapaniwala sa kanilang nakita. Nagtaka si Emilia kung sino talaga si Tujima, kaya naman dramatikong humarap ang ating bida sa kanya at sinabing siya si Kamen Rider. Napaka-emosyonal ni Emilia, kaya nilapitan siya ni Tujima at sa wakas ay ngumiti sa unang pagkakataon. Tiniyak niya sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi na magiging maayos din ang lahat, ngunit natakot siya sa kanya. Tumakbo siya para sa kanyang buhay, at ang kaluluwa ni Tujima ay nadurog. Napagtanto ni Tujima na tama siya noon pa man. Hindi siya dapat nagbago dahil ang tanging kalaban na dapat niyang kalabanan ay ang Shocker. Babalik tayo sa kasalukuyan kung saan nakikita natin si Tujima na nagsasanay sa kagubatan.
Ipinakita ni Tujima na hindi siya baliw habang iniisip niya kung gaano kagaling sina Kamen Rider at Shocker mula sa isang palabas sa TV. Hindi sila umiiral sa totoong mundo, at kahit gaano pa siya magsanay, hindi siya maaaring maging isang Kamen Rider. Lumalakas ang kanyang galit habang inuulit niya sa kanyang sarili na hindi siya maaaring maging isang Kamen Rider, at patuloy siyang naglulunsad ng mga pag-atake sa puno. Nang sandaling iyon, may narinig si Tujima na papalapit. Ito ay isang oso, ngunit hindi natakot si Tujima, at sa halip ay nadismaya lamang siya na hindi ito isang shocker monster. Sinalakay siya ng oso, kaya walang nagawa si Tujima kundi ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang oso ang nabigla nang ibagsak siya ni Tujima sa lupa, at nagtaka ito kung si Tujima ba ay talagang tao. Napatunayang isang kakilakilabot na kalaban ng oso nang hiwain nito ang katawan ni Tujima, ngunit hindi pa ito sapat. Sa isang banda, lumakas na si Tujima para makipagsabayan sa isang oso, at ipinakita niya iyon sa pamamagitan ng pag-atake ng kanyang siko diretso sa butas ng mata nito. Nagpa siya ang oso na umalis doon, ngunit hindi man lang ito itinuring ni Tujima na isang tagumpay. Ang pagkatalo sa isang oso ay isang tagumpay para sa sinumang normal na tao, ngunit hindi nito ginagawa si Tujima na isang Kamen Rider, at iyon lang ang gusto niya. Iyon ang kanyang layunin mula pa noong naaalala niya, ngunit ipinaalala niya sa kanyang sarili na ito ang taon na siya ay magiging 40 taong gulang. Ilang sandali pa ang lumipas, natagpuan natin si Tujima sa isang tindahan ng laruan kung saan handa na niyang ibenta ang lahat ng kanyang mga memorabilia para sa Kamen Rider. Namangha ang tindero sa dami ng kanyang mga bihirang bagay, ngunit isiniwalat ni Tujima na mayroon pa siyang 6 na kahon na puno ng mga bagay at isa pang 10 sa bahay. Pagbalik sa bahay, nakita natin na naibenta na ni Tujima ang lahat ng kanyang mga paninda para sa mga Kamen Rider, na iniwan ang kanyang bahay na walang laman. Ang dahilan niya sa pagbebenta ng lahat ng ito ay dahil ang ideya ng pagkasawi ng mag-isa sa isang silid na puno ng mga paninda ng Kamen Rider para lamang itapon ng isang estranghero ay labis na nakakabagabag para sa kanya. Di nagtagal, natigilan si Tujima habang binabasa ang headline ng isang artikulo. Sinasabi nito na nagpakita ang Shocker, at nanginginig si Tujima habang sinusubukang i-play ang video dahil ito ang hinihintay niya sa buong buhay niya. Inihayag ng ulat na isang convenience store ang ninakawan ilang araw na ang nakalilipas, at ang mga salarin ay nakasuot ng itim na ski mask na parang organisasyon ng kaaway mula sa programa sa TV na Kamen Rider. Sinalakay nila ang tindahan habang ginagaya rin ang mga kontrabida ng Shocker sa pamamagitan ng paggawa ng parehong mga tunog tulad ng mga nasa palabas. Medyo nakakadismaya ito para kay Tujima, dahil ninakawan lang nila ang tindahan, at hindi iyon ang antas ng krimen na sinalihan ng Shocker sa palabas. Sa trabaho, narinig ni Tujima na may isa pang pag-atake ng Shocker, at paulit-ulit na itong nangyayari kamakailan. Tila nagsisimula na ang isang kalakaran, ngunit ayaw maniwala ni Tujima na ito ang tunay na Shocker. Pagkatapos ay pinanood natin ang isang ulat ng balita na nagpapakita ng ilan sa mga krimeng ito na ginagaya na nangyayari sa buong bansa. Nahuli ang isa sa mga lalaki, at isiniwalat niya na ginawa lang niya ang krimen dahil mayroon siyang isa sa mga maskarang iyon sa kanyang bahay. Gayun din, sa ilang kadahilanan, nang gumawa siya ng kakaibang ingay, naramdaman niyang lumakas siya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may magagawa siya sa kanyang buhay. Lumayo na si Tujima sa buhay na iyon, kaya tinawag niya na lang itong isang talunan. Isang gabi, dumalo si Tujima sa isang festival malapit sa kanyang bahay. Isang batang nakikipag-usap sa kanyang ama ang nagpaalala sa kanya ng kanyang ama at sa pagkakataong iyon ay binigyan siya ng $30. Alam ng kanyang ama na mahilig si Tujima sa mga fiesta, kaya binigyan niya si Tujima ng pera para mabili ang anumang gusto niya. Nasisiyahan na ngayon si Tujima sa parehong merienda na kinakain niya noon at talagang nasisiyahan sa nostalgia. Sa ibang lugar, pinapanood natin ang isang misteryosong lalaki na nagbibigay sa ilang mga punk ng mga maskarang nakikita sa buong balita. Ang pangalan niya ay Hack Hero, at ipinaliwanag niya sa kanila na ang trabaho ngayon ay isang malaking pagbagsak. Hindi alintana ng mga punk ang pagsusuot ng mga maskara, ngunit matapang na itinuro ng isa sa kanila na ang natitirang bahagi ng aksyon ay medyo nakakahiya. Hindi nila gusto ang lahat ng mga pose, at ang mga tunog na kailangan nilang gawin ay mas malala pa.
Wala talagang pakialam si Hakihiro at ipinaliwanag lamang na mas gusto niya ang Shocker kaysa sa Kamen Rider. Sinabi niya na iyon ang dahilan kung bakit siya naging isang gangster, ngunit hindi makapaniwala ang mga punk kung gaano kawalang muwang ang kwentong pinagmulan. Nagpatuloy si Hakihiro sa pagsasabi na sa nakakagulat na mga salita, siya ay magiging isang halimaw, at sila ang magiging tatlong mandirigma niya. Dahil dito, wala silang ibang pagpipilian kundi sundin ang kanyang utos. Pagkalipas ng ilang segundo, ninakawan ng mga punk ang isang stand sa festival. Nagkataon na ito mismo ang kinaroroonan ni Tujima, at talagang sinimulang guluhin ng mga punk ang stand-up. Natigilan si Tujima nang makitang isa ito sa mga kilalang pagnanakaw ng mga shocker, at sapat na ito para mapatigil siya sa pagtayo. Pero pinahirapan ang kawawang may-ari, kaya nagpa siya si Tujima na kumilos. Pumunta siya sa ibang tindahan at nagtanong kung magkano ang halaga ng isa sa mga mask na ibinebenta. Patuloy na ginugulo ng mga punk ang may-ari ng tindahan, at nahihirapan si Tujima sa desisyong kailangan niyang gawin. Ito ang buhay na iniwan niya, ngunit alam niyang hindi niya maaaring hayaan na lang na makalusot ang shocker sa kanilang ginagawa. Paulit-ulit na ginagawa ni Tujima ang buong buhay niya sa paggawa ng pose, ngunit sa pagkakataong ito ay laban talaga ito sa shocker. Inilagay ni Tujima ang maskara sa kanyang mukha, at nagsimulang kumulo ang kanyang dugo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, at humakbang si Tujima upang ipahayag na sapat na ang nagawa ng shocker. Nagtaka ang mga punk kung sino ang weirdong ito, kaya idineklara ni Tujima na siya ang Kamen Rider. Hindi niya mapigil ang umiyak habang iniisip na tuluyan nang nawala ang bahaging ito ng kanyang buhay, ngunit dahil dito ay pinagtatawanan lang siya ng mga punk. Si Hakihiro naman ay nasa karamihan, at interesado siyang makita ang isang Kamen Rider na humaharap sa kanyang mga shocker. Tumanggi si Tujima na kutsain siya, at sinabi niya sa mga punk na seryoso siya. Pamuesto si Tujima ng malakas at malakas na sumigaw ng Rider Punch habang dinudurog ang kanilang mga bungo. Ang malaking lalaki na lang ang natitira, kaya't lumipad si Tujima sa langit para ilunsad ang Rider Kick, na nagpatambo sa lalaki. Natigilan ang lahat sa kanyang kabayanihan, at hindi makapaniwala si Tujima sa kanyang naramdaman. Tumingin siya sa paligid, napagtanto na lahat ng mata ay nasa kanya, kaya tumakbo siya palayo bago pa man may magtangkang alamin kung sino siya. Sa ibang lugar, may isang babae na nakabasa ng headline tungkol sa Kamen Rider na tinalo ang shocker. Galit na galit siya rito dahil gusto niya itong unahin. Nainsulto siya sa Kamen Rider na nakasuot lamang ng maskara sa halip na isang kumpletong suit tulad niya, at iniisip niya kung sino ang iniisip ng lalaking ito. Kinabukasan, nakilala natin si Yurika habang nagtuturo siya sa kanyang klase. Binasa niya ang isang tula sa kanyang mga estudyante, at isa sa kanila ang nagpakita ng espesyal na interes sa kanyang mahusay na kakayahan sa pagtuturo. Ang tula ay tungkol sa isang lalaking nahuhulog sa asawa ng ibang lalaki, at tinawag niya ang mismong focus ni Masero upang baguhin ang huling linya sa mas modernong mga termino. Ang batang ito ay hindi nagbigay ng kahit isang pansin sa aralin, kaya talagang binago niya ito. Sinabi niya na ang pangunahing tauhan sa tula ay nagtapat ng kanyang pag-ibig sa kanyang guro, ngunit hindi iyon ang totoo. Magalang na itinuwid siya ni Yurika, at lubos na napahiya si Masero nang pagtawanan siya ng buong klase. Pag-uwi, halos hindi mapigilan ni Masero ang kanyang emosyon habang iniisip kung gaano niya kamahal si Yurika. Nais niyang makasama niya ito ngayon at inisip ang lahat ng mga pinong bagay na gusto nitong gawin sa kanyang libreng oras. Inisip ni Masero na gumagawa ng mga sopistikadong bagay tulad ng paghanga sa mga magagandang painting or pagtugtog ng kanyang grand piano. Inisip niya ang kagandahan nito habang tinatamasa nito ang tsaa sa kanyang magandang hardin. Gayunpaman, malayong-malayo ang kanyang mga pangarap, habang si Yurika ay nagbi-bench press ng mga weights na parang sasali sa Physical Asia. Umungal siya na parang isang barbaro habang nagbubuhat ng weights at nag-aalab sa Kamen Rider na nagpakita. Kinamumuhian siya ni Yurika ng buong puso dahil nang ahas itong tawagin ang kanyang sarili na Kamen Rider habang nakasuot lamang ng maskara. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang nakaraan, ipinapakita ang isang pagkakataon kung kailan umuwi si Yurika na umiiyak matapos mabuli. Nagtaka ang kanyang ama kung bakit hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili, kaya ipinaliwanag ni Yurika na ito ay dahil ang mga bully ay pawang mga lalaki.
Sa pagkaunawa kung gaano kasimpal ang sitwasyon, napagtanto ng kanyang ama na alam nito ang bagay na kailangan niyang makita. Ipinakita niya kay Yurika ang isang susunod na yugto ng Kamen Rider na nagtatampok sa pinakabagong Kamen Rider na nagngangalang Stronger. Siyempre, walang ideya si Yurika kung bakit niya ipinapakita sa kanya ang isang lumang palabas sa TV, ngunit sinabihan niya itong patuloy na manood. Sa episode na ito, ipinakilala ang isang babaeng nagngangalang Yura, at sinabihan niya si Stronger na lalaban siya kasama niya. Nag-alala si Stronger dahil isa siyang babae, ngunit mabilis na namangha ng ibunyag nito ang kanyang pagbabago. Si Yura ay ang electro-human na nagngangalang Tackle, isang cyborg na nilikha ng isang kontrabida, ngunit nagpasya siyang magrebelde laban sa kanila. Naghintay ang ama ni Yurika ng perpektong sandali upang ipakita ito kay Yurika, dahil si Tackle ang unang mandirigmang babae at Kamen Rider. Agad na nahumaling si Little Yurika habang pinapanood niya ang kanyang bagong role model na tumalo sa hindi mabilang na mga shocker goons. Si Tackle ay isang kakampi ng mabubuting bata at isang matuwid na mandirigma, kaya hinangaan siya ni Yurika ng walang katapusan. Siyempre, nangangahulugan ito ng pagsasanay sa electro-wave throw attack ni Tackle at pagtatapos nito gamit ang kanyang signature pose. Naroon mismo ang kanyang ama sa kanyang tabi, pinapuna siya sa bawat hakbang upang matiyak na perpektong ginagaya niya ang kanyang bagong idolo. Napakahusay niya sa lahat ng bagay tungkol sa Kamen Rider, kaya naman natugunan niya ang bawat mannerism na nakaukit sa kanyang isipan. Ilan sa mga karakter ay nagpapaikli ng kanilang mga pangalan kapag ipinapahayag ang kanilang mga sarili upang mas maganda ang tunog nito, at isa na rito si Tackle, gaya ng tawag niya sa sarili na Tak. Mabilis itong itinuwid ni Yurika upang tularan ang kanyang idolo ng tumpak hanggat maaari hanggang sa malamang ay ginawaran siya ng kanyang ama ng perpektong score. Isang gabi, habang nag-iisa, ginamit ni Yurika ang kanyang electro-wave throw sa kanyang pinakamalakas na kalaban, at aksidente nitong natamba ang ilang mga videotape. Kabilang sa mga ito ay ang episode 30 ng Kamen Rider, isang episode na hindi pa niya napapanood noon. Si Yurika, sabik na makita ang kanyang idolo sa isang hindi pa nakikitang episode, ay pinatugtog ang video, ngunit nalito siya sa pamagat nito. Ito ay ang Goodbye Tackle, ang kanyang huling laban. Sa kasamaang palad, ang episode ay talagang kakilakilabot para kay Yurika. Si Tackle ay malubhang nasugatan ng isang masamang doktor. Kaya, upang protektahan si Stronger at matiyak ang tagumpay, ginamit niya ang kanyang ultimate ability na tinatawag na Ultra Cyclone. Baliw na baliw si Yurika at halos hindi niya maintindihan ang nangyayari, kaya ang sumunod niyang nakita ay isang pagsabog na nagresulta sa pagkasawi ni Tackle. Masyadong mabigat para sa batang Yurika ang masaksihan ang pagkasawi ni Tackle, at ang traumatikong karanasan ay nag-iwan sa kanya sa matinding kalungkutan. Inilubog siya nito sa isang nakakasakal na bangin ng kawalan ng pag-asa na walang nakikitang kaligtasan. Kalaunan, uuwi ang ama ni Yurika galing sa trabaho, nanginginig sa takot na makitang nalulunod si Yurika sa sarili niyang mga luha. Habang bumabawi siya mula sa karanasan ng muntik ng masawi, tanging ang pagtataka lamang ang nagawa ni Yurika kung bakit kinailangang masawi si Tackle at kung bakit hindi siya iniligtas ni Stronger. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang kakayahan ni Tackle na Ultra Cyclone ay isang mekanismo ng pagsira sa sarili, isang pangwakas na galaw kung saan isinasakripisyo niya ang kanyang buhay upang talunin ang kalaban. Ang kalaban na kanyang kinakalaban ay napakalakas, at wala siyang ibang pagpipilian. Natapos ang kanyang buhay, ngunit nagawa ni Tackle na iligtas ang araw at protektahan si Stronger. Ang pagliligtas ni Tackle kay Stronger ay nagdulot ng kaunting ginhawa kay Yurika, at idinagdag ng kanyang ama na si Tackle ay walang duda na ang pinakamahusay na bida sa lahat. Iyon mismo ang dahilan kung bakit niya ipinangalan ito kay Yurika. Naninindigan siya para sa hustisya, at gaano man siya kalubang natalo, palagi siyang lumalaban. Ipinagpatuloy pa nga ni Tackle ang magandang laban hanggang sa pinakadulo. Ang talumpati ng kanyang ama ang siyang kailangang marinig ni Yurika, dahil sa wakas ay nagawa nitong pagalingin ang kanyang pusong sawi. Di nagtagal, isiniwalat ng ama ni Yurika na gumawa siya ng costume para isuot niya. Ito ang costume ni Tackle, at ipinahayag niya na hindi nasawi si Tackle dahil nasa harap niya ito. Natigilan si Yurika nang magsimulang umiyak, iniisip kung kaya ba talaga niyang maging Tackle. Napaluha ang kanyang ama at siniguro sa kanya na isa siyang Tackle, at natanim ang kumpiyansa ni Yurika.
Ginawa ni Yurika ang signature pose habang ipinapahayag ang kanyang sarili bilang Electro-Wave Human Tech, at sinabi niya sa kanyang proud na ama na siya ay magiging Tackle mula ngayon. Sinisikap ni Yurika na maging mas katulad ni Tackle araw-araw mula noon. Siya ay kasalukuyang 20 taong gulang, nagpapatuloy sa landas na iyon habang nagtatrabaho bilang isang guro. Gayunpaman, ang kanyang pagkamuhi sa bagong Kamen Rider na ito ay labis na nangingibabaw, dahil tinawag niya itong peke at mapanloko. Tumanggi siyang magpatalo sa isang taong hindi man lang gumagawa nito ng tama at idineklara na siya ang number 2 tackle. Ibinuhos niya ang kanyang pagkamuhi sa kanyang pisara, ngunit walang ideya ang mga estudyante kung ano ang ibig sabihin nito. Nang gabing iyon, sinabi ni Hakihiro sa kanyang mga goons na pupunta sila sa isang serye ng 5 convenience store. Hindi makapaniwala ang mga lalaki na ginagawa pa rin nila ito, at sigurado silang mahuhuli sila sa lalong madaling panahon kung patuloy nilang itataas ang kanilang krimen. Ayaw ni Hakihiro na makarinig ng anumang reklamo, at ipinahayag na sasama siya sa kanila sa pagkakataong ito. Sinubukan ng mga goons na sabihin na kaya nilang harapin ang mga bagay-bagay ng mag-isa, ngunit may mensahe si Hakihiro para sa kanila. Madulan niyang ipinaliwanag na isa siyang mandirigma, ngunit hindi gaanong kailangan ang kanyang mga kauri sa mga panahong ito. Ang pinakamagaling niyang magagawa ay ang pag-aakto sa kanilang tatlo na parang bata pa. Sinabi ni Hakihiro na mas gugustuhin niya sanang magmukhang halimaw tulad ni Spider-Man mula sa Kamen Rider, ngunit wala pa ring ideya ang mga goons kung ano ang kanyang sinasabi. Natapos na ang kanyang talumpati, kaya sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na maghanda at siguraduhing maglalagay sila ng kaunting emosyon sa kanilang pag-arte sa pagkakataong ito. Sa ibang pagkakataon, inamin ni Masero na gusto niya si Yurika. Halos wala siyang lakas ng loob na gawin ito, ngunit ngayong nagawa na niya, sinigurado ni Masero na uulitin niya ito ng paulit-ulit. Nagulat si Yurika nang aminin ito ng isa sa kanyang mga estudyante at nawalan siya ng masabi. Malapit sa kanya, ninakawan ni Hakihiro at ng kanyang grupo ang isang convenience store at umalis papunta sa susunod. Nataranta ang mga lalaki nang makita nilang paparating ang mga pulis, at natigilan si Yurika nang makita niya ang isang nakakagulat na pagnanakaw na nagaganap sa harap mismo ng kanyang mga mata. Bukod pa riyan, tila makapangyarihan ang kanilang pinuno. Hindi natatakot si Hakihiro sa mga pulis, kaya agad niyang sinuntok ang isa sa kanila sa mukha. Walang malay si Masero sa mundo sa paligid niya habang patuloy siyang umaamin kay Yurika, ngunit kinilabutan siya habang pinapanood niya ang shocker na nilipol ang mga pulis. Nagtataka ang mga goons kung magandang ideya ba na pahirapan ang mga pulis, ngunit si Hakihiro ay papunta na sa susunod na convenience store. Mabilis na napalitan ng gulat si Yurika nang mapagtanto niya na malapit nang makatakas ang mga tulisan ng shocker. Sila ang naging biktima niya simula pa noong naaalala niya, kaya iniwan niya ang bata at hinabol sila. Sa ibang lugar, nabasa ni Tujima ang artikulo tungkol sa kabayanihan ng Kamen Rider, at hindi pa rin siya makapaniwala na siya nga iyon. Pagkatapos, halos malaglag ang kanyang panga sa lupa nang makasalubong niya muli ang mga tulisan ng shocker. Tinawag niya sila at ipinapahayag ang kanyang presensya, ngunit wala silang ideya kung sino siya. Mabilis na napagtanto ni Tujima ang kanyang pagkakamali at yumuko upang isuot ang kanyang costume. Isinuot niya ang kanyang maskara habang sinasabi ang pagbabagong anyo at ginagaya ang Kamen Rider pose. Agad siyang nakilala ng mga goons bilang ang lalaking nagpahirap sa kanila noong isang araw, at malinaw na hindi masaya si Hakihiro. Idineklara ni Tujima na siya ay isang Kamen Rider, at ang mga emosyon sa likod nito ay malakas pa rin habang nagsisimula siyang muling umiyak. Idineklara ni Tujima na hinahanap niya sila, ngunit ang tanging naiisip lamang ng mga goons ay kung paano siya muling umiiyak. Sa malapit, desperadong hinabol ni Masero ang pag-ibig ng kanyang buhay, ngunit masyadong nakatutok ang kanyang atensyon sa kanyang target. Gayunpaman, mas naging baliw ang mga bagay para sa kanya, nang makita niya ang taong pinakakinamumuhian niya. Ang lalaking nagpabagsak sa mga shocker robbers na siya dapat ang unang nagpabagsak. Ang pinakamasama sa lahat, isa siyang mukhang cheap impostor Kamen Rider na naglilibot na nakasuot lamang ng maskara. Ang mga krimen laban sa sangkatauhan ay hindi maaaring balewalain, kaya nangako siyang pipigilan siya. Samantala, handa na si Tujima para sa labanan, kaya sinabihan niya ang mga shocker goon na gawin ito. Malinaw kay Yurika na sinusubukan niyang nakawin muli ang kanyang biktima,
ngunit tumanggi siyang hayaan itong mangyari nang nasa ilalim siya ng kanyang pagbabantay. Sinabi niya ang pangalan para pakalmeyan ito, at lahat ng kanyang pinakamasayang pangarap ay natupad nang mag-alis ito ng suot sa harap ng lahat. Walang mas mahalaga kay Yurika kaysa sa kanyang mga layunin, kaya isinuot niya ang kanyang uniforme ng tackle at hiniling na hawakan ang kanyang bag. Nagsawa na si Tujima sa nakatayo lang na shocker, kaya napagpasyahan niyang siya ang unang aatake para matapos ang kanilang krimen. Bigla siyang nagsimulang magsabi ng Rider Punch, ngunit naantala siya ni Yurika, na ang pag-atake ay nagpalipad sa kanya. Walang ideya ang mga magnanakaw ng shocker kung ano ang nangyayari, at si Yurika ay nagpakita ng kanyang natatanging pose habang ipinapahayag ang kanyang sarili bilang ang Electro-Wave Human Tech. Walang mas nagulat pa kay Tujima, dahil agad niyang nakilala si Tackle mula sa palabas, at ipinahayag niya na buhay pa si Tackle. Nagtaka ang mga goons kung ang katawan niya lang ba ang nagmature dahil ang kanyang utak ay nag-iisip pa rin na parang bata. Isa sa kanila ang nag-alok sa kanya ng candy, ngunit mabilis na ipinakita ni Yurika na hindi ito laro nang buhatin niya ito. Hindi makapaniwala si Tujima sa kanyang nakita, at ginamit ni Yurika ang kanyang electro-wave throw para ipadala ang lalaki diretso sa iba pang mga tulisan. Lahat ay namangha nang mapanood ang pagkatalo ni Yurika sa mga kontrabida. Nagmadali si Yurika para mabawi ang kanyang bag, at nagpasalamat si Masero sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon. Kailangan niyang pigilan ito sa pagsasabi ng kanyang tunay na pangalan, at nangako siyang itatago ang kanyang sikreto. Lumabas si Yurika ng may kabayanihan, at muling inamin ni Masero ang kanyang pag-ibig. Nena si Hakihiro sa dalaga habang inaalis niya ang kanyang maskara, at sinabi niya kay Tujima na hindi pa tapos ang sama ng loob sa pagitan nila. Mabilis na itinuro ni Tujima na sinaktan din siya ng dalaga, ngunit walang oras para mag-usap dahil maririnig ang sirena ng pulisya sa malayo. Napasigaw na lang si Hakihiro na mas gusto niya ang shocker, at umalis siya kasama ang kanyang mga tauhan. Tinanggal ni Tujima ang kanyang maskara at inisip kung sino ang babaeng iyon. Isa siyang ganap na misteryo, ngunit may isa pang bagay tungkol sa kanya na nakakabighani sa kanya. Tila mahal ng babaeng ito si Tackle tulad ng pagmamahal niya kay Kamen Rider, or marahil higit pa. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Yurika nang makitang may mga artikulo tungkol sa Tackle sa pagkakataong ito. Kalaunan, nagtipon muli si Hakihiro at ang kanyang mga tauhan matapos matalo. Isa sa kanila ang nagtataka kung ano ang hawak ni Hakihiro, kaya isiniwalat niya na nakakita siya ng isang maskara ng halimaw sa isang tindahan. Nakasale ito, kaya binili niya ito at medyo nakakagulat. Isinuot ito ni Hakihiro at ginulat ang kanyang mga nasasakupan nang ideklara niya na ang pagsusuot nito ay nagiging isang halimaw na kilala bilang Yakuzaman. Iniisip niya kung ano ang hitsura niya, ngunit hindi makapagsalita ang mga goons. Gayunpaman, seryoso si Hakihiro, habang itinuturo niya na may Kamen Rider at isang Tackle sa mga kalye ngayon. Kung may lugar para sa kanila, may lugar para sa isang halimaw na tulad ni Yakuzaman. Inanunsyo niya na ipagpapatuloy nila ang kanilang trabaho ngayong gabi, ngunit umaasa talaga ang mga lalaki na hindi siya nagsasalita tungkol sa kung ano ang iniisip nila tungkol sa kanya. Labis silang nadismaya nang ideklara ni Hakihiro na pupunta sila sa isa pang convenience store. Sa kalapit na Rose Mart, isang live streamer ang kumausap sa kanyang chat. Ipinahayag niya na bibili siya ng merienda na nagkakahalaga ng 100,000 yen dahil ito ay top-tier content, at kinuha niya ang laman ng isang buong shelf. Sakto lang, dumating ang mga shocker robbers. Tinakot nila ang lahat, at inutusan ni Hakihiro ang cashier na ibigay sa kanya ang lahat ng pera. Sumigaw lang ang babae para humingi ng tulong nang hindi gumagalaw, kaya nagtaka si Hakihiro kung bakit hindi na lang ito tumakas. Nagtago ang streamer sa malapit, at sa halip na gumawa ng anumang kapaki-pakinabang, nagpasya siyang palitan ang pamagat ng kanyang stream ng live shocker robbery. Sigurado siyang daan-daang manunood ang magsisimulang dumagsa, ngunit nakita siya ng isa sa mga goons. Itinuro ng goon na ang bata ay nakakakuha ng masyadong maraming merienda, ngunit nagsinungaling lang ang streamer at sinabing hapunan niya ito. Nag-aalala ang shocker na baka tumaba ang bata, ngunit itinuro ng streamer na tumataba na siya. Nakakatakot ang lahat ng ito dahil maaaring nasa panganib ang buhay ng bata, ngunit nasa sabik pa rin siya dahil dumarami ang kanyang stream. Na-post na ito sa mga bagong site, at libo-libo na ang mga manunood.
Mabilis na papalapit sa 100,000 ang kanyang bilang ng mga manunood, at naisip niya kung paano ito na ang kanyang sandali sa spotlight. Sa malapit, nakita natin si Tujima na nanunood ng livestream, at nagmamadali siyang pumunta roon na may hustisya sa kanyang isipan. Napansin niya ang isang babaeng tumatakbo sa tabi niya, at pareho silang nagtataka kung saan nila nakita ang isa't isa dati. Pagbalik sa convenience store, sinabi ng isang lalaki kay Hakhiro na siya ay isang istorbo. Hindi makapaniwala ang streamer sa nilalaman na kanyang nakukuha dahil ngayon ay may isang vigilante na customer sa pinangyarihan. Hiniling ni Hakhiro na malaman kung sino ang lalaking ito, ngunit ipinaliwanag lamang ng lalaki na siya ay isang taong nagsasabi sa kanila na itigil ang kanilang ginagawa. Nagtaka ang mga goons kung iniisip ba ng lalaking ito na isa siyang uri ng bayani, ngunit mali ang kanilang pagkakaintindi. Nakakagulat na nagpakita ang lalaking ito ng nakakagulat na pose at agad na nagbagong anyo. Natigilan sina Hakhiro at ang kanyang mga tauhan sa pagkamangha sa kanilang nasaksihan, dahil malinaw na ang lalaking ito ay kung ano ang kanilang pinapakitang tao. Wala ring naimik ang streamer, at ang dalawang bayani ay kinilabutan sa pagdating ng lalaking ito. Sawang-sawa na ang lalaki sa mga usap-usapan tungkol sa mga pagnanakaw ng shocker na nangyayari kamakailan, at siya ay nandidiri. Tinawag niya si Hakhiro at ang kanyang mga tauhan na mga impostor ng shocker, at sinabihan niya silang makinig ng mabuti sa tunog ng totoong tao. Dumating ang ating dalawang bayani sa pinangyarihan ng pagnanakaw, at casual na humingi ng paumanhin si Tujima. Ayaw niyang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kaya yumuko siya upang isuot ang kanyang maskara at idineklara na tapos na ang kanyang pagbabagong anyo. Natakot si Yurika nang ngayon niya lang napagtanto na nagpakita ang lalaking tinatawag ang kanyang sarili na Kamen Rider. Biglang lumingon si Tujima upang ibalita ang kanyang pagdating, ngunit galit na pinigilan siya ni Yurika. Idineklara niya na ang kanyang ginagawa ay hindi katulad ng Kamen Rider, at nag-alis ng suot upang ipakita sa kanya kung paano ito ginagawa. Isinuot ni Yurika ang kanyang buong uniforme at idineklara na siya ang Electro-Human Tech. Nabigla si Tujima nang makita ang takal noong isang araw, at itinuro niya na si Tujima ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang lamang na nakasuot ng murang maskara. Nagtataka lang si Tujima kung paano siya hindi nahihiya na magsuot ng kompletong uniforme tulad ng ginagawa niya, ngunit hindi siya nahihiya kahit kaunti. Ang sandaling ito ay nagpaisip kay Tujima na hindi rin naman talaga siya nahihiya. Sa sandaling iyon, biglang lumabas ang mga magnanakaw mula sa tindahan matapos silang suntukin ng miyembro ng shocker. Hindi makapaniwala ang streamer na nakakakuha siya ng ganito kagandang nilalaman para sa kanyang stream, ngunit siya ay kinuha ng isang tao. Naiwan si Hakhiro na nakatayo at hindi makapaniwala, at nanginginig lamang siya habang iniisip kung sino ang lalaking ito. Naisip niya kung ang lalaking ito ay isang totoong shocker mula sa orihinal na palabas, at kinumpirma lamang ng lalaki na siya nga. Si Hakhiro na ngayon ang naiyak dahil palagi niyang hinahangaan ang shocker mula pa noong bata pa siya. Sinimulan ni Hakhiro na ikwento ang kanyang kwento noong bata pa siya at kung paano siya na-inspire ng shocker na maging isang gang boss, ngunit hindi ito pinansin ng lalaki kahit isang segundo. Hindi siya nag-aksaya ng oras at sinipa na lang si Hakhiro sa kisame. Nakatayo siyang nagbabanta habang umuugoy ang katawan ni Hakhiro sa ere, at hindi sigurado si Yurika kung ano ang gagawin sa sitwasyon. Nagulat siya nang makitang umiiyak si Tujima. Mahal niya ang lahat ng bagay tungkol sa Kamen Rider, at ang makita ang totoong shocker ay isang hindi kapani-paniwalang sitwasyon. Agad na nag-attack stance si Tujima dahil ang pagkakaroon ng isang tunay na shocker sa harap niya ay nangangahulugan na kaya nitong harapin ang kanyang pinakamalakas na atake. Pinakawalan niya ang kanyang Rider Punch habang tumutugtog ang theme song ng Kamen Rider sa kanyang isipan. At ang gulat ay sa kawalan ng paniniwala dahil kailangan niyang protektahan ang sarili mula sa atake. Gayunpaman, nagalit siya, kaya gumanti siya. Ang kanyang suntok ay nagpabagsak kay Tujima sa lupa sa dramatikong paraan, ngunit lalo lamang nitong pinatindi ang emosyon ni Tujima. Ito ay parang isang eksena mula mismo sa palabas ng Kamen Rider, at ang pagiging totoo ng lahat ay nag-iwan sa kanya sa gulat. Dramatikong sinabi ni Tujima sa shocker na maghanda para sa kanyang susunod na atake, ngunit sinuntok siya ni Yurika palayo dahil gusto niya ng pagkakataon. Ipinahayag niya na hindi siya katulad ng gustong maging Kamen Rider at sa halip, siya ang patunay na buhay pa rin ang tackle.
Sumugod si Yurika habang sinasabing na-tackle rin siya, at agad niyang iniwasan ang atake ng lalaki. Sinundan niya ito ng isang napakalakas na counter, ngunit hindi basta-basta ang shocker. Naghagis din siya ng isang nakakatakot na sipa, ngunit natigilan siya nang makaiwas si Yurika. Sinundan niya ito ng isang perpektong pile driver na tinatawag na electro wave throw, at binasag niya ito sa lupa. Bumalik sa laban si Tujima sa sandaling ito at ginamit ang sipa ng Kamen Rider para durugan ang loob ng isang shocker. Nabigla si Yurika nang makita ang isang napakalakas na atake, at napaisip siya kung talagang natalo lang ba nila ang isang tunay na shocker. Mabilis siyang nagalit dahil sana'y hindi na lang pumasok si Tujima, ngunit na-off ang mga ilaw sa tindahan. Nagpakita ang isang misteryosong lalaki, at ipinahayag niya ang kanyang kawalan ng paniniwala nang makita niyang may mga ordinaryong tao na kayang talunin ang isang mandirigma. Walang ideya ang ating mga bayani kung sino ang nakakatakot na lalaking ito, ngunit mayroon siyang kakaibang kapangyarihan na nagmumula sa kanyang katawan. Kaya niyang gumawa ng ilang kakaibang bagay nang ihulog niya ang katawan ng streamer, at ito ay naging isang tumpok ng likido. Natakot ang ating mga bayani nang bumukas ang bibig ng lalaki at ibunyag na isa siyang uri ng halimaw. Isang dart ang lumabas mula sa kanyang bibig, at tinamaan nito ang mandirigma ng shocker, na tinunaw din siya. Sandali niyang pinag-isipang gawin din ito kay Hakihiro, ngunit nagpasya siyang huwag itong gawin dahil ang pag-alis ng napakaraming tao sa kanila ay maaaring magdulot ng problema para sa kanya sa hinaharap. Hindi makapaniwala ang ating mga bayani nang umalis ang lalaking ito, at pareho nilang napagtanto na siya ang pinakatunay na miyembro ng shocker na kanilang nakasalamuha. Pagkatapos, ibinunyag ng ating mga bayani ang kanilang tunay na pagkakakilanlan sa isa't isa. Itinuro ni Yurika na ang pagtakbo na nakasuot lamang ng maskara na nagpapanggap na Kamen Rider ay hindi katanggap-tanggap para sa isang 47 taong gulang na tulad ni Tujima. Sinabi niya na ito ay isang bagay na dapat gawin lamang ng isang bata, ngunit buong pagmamalaking idineklara ni Tujima na ang kanyang puso ay mas Kamen Rider kaysa sa sinumang bata. Hindi alam ni Yurika kung paano tutugon sa baliw na pahayag na iyon. Gayunpaman, nagpapasalamat siya sa pag-uusap na ito. Nakatulong ito sa kanya na maiwasan ang pagkahumaling sa kanilang nasaksihan. Mas totoo ang shocker kaysa sa kanilang inaakala, at natalo rin nila ang isa sa kanilang mga mandirigma. Ang pinakamasama sa lahat, ang isang lalaking iyon ay isang totoong halimaw, ngunit hindi pa rin maintindihan ni Yurika. Pagkatapos, nagulat ang ating mga bayani nang malaman ng kanilang waiter ang eksaktong pinag-uusapan nila. Pinapanood niya ang stream nang magsimula ang lahat, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Shimura. Siya talaga ang manager ng restaurant na ito, at isiniwalat niya na katulad lang niya silang dalawa. Pareho silang mga ibon na may parehong balahibo, at alam niya iyon nang pumasok sila sa pinto ng nakasuot ng kanilang mga disguise. Nilinaw ni Yurika na hindi sila mga cosplayer or ano paman, ngunit alam na ni Shimura. Napansin niya kung gaano sila kaseryoso sa kanilang pag-uusap, kaya naman naisipan niyang magkwento sa kanila. Kinumpirma ni Shimura na totoong umiiral ang shocker at ipinaliwanag na isa siya sa iilang saksi sa kanilang kasamaan. Inalok ni Shimura na ikwento sa kanila ang kanyang kwento ngunit nagbabala na napakahaba nito. Ipinaliwanag niya na saklaw nito ang buong buhay niya mula pagkabata hanggang ngayon, at malamang sapat na itong impormasyon para mapuno ang 5 buong nobela. Aabutin ng 3 oras para ikwento sa isang usapan, ngunit maaaring umabot iyon ng 6 na oras kung madala siya sa pagpapaliwanag ng lahat. Sabik na sabik si Tujima na makinig sa bawat detalye, ngunit iniisip ni Yurika na ito ang magandang pagkakataon para umuwi siya. Sa kasamaang palad, nagsimula nang magkwento si Shimura, at nakita natin na may isang misteryosong babae na nagmamasid sa kanila. Ipinaliwanag ni Shimura na nagsimula ang lahat noong siya ay 6 na taong gulang. May isang bahay na madalas nilang madaanan ng kanyang kapatid araw-araw pauwi galing paaralan, at ang lugar na ito ay isang napabayaang ari-arian. Ito ay isang bahay-hardin na puno ng mga prutas, kaya ang mga kamatis at pakwan ay tumutubo sa lahat ng dako. Isang araw, sila ay natakot sa isang lalaking lumabas mula sa bahay na ito, ngunit inalok lamang niya sila ng ilang mga gulay. Gustong-gusto ni Shimura at ng kanyang kapatid ang lasa ng mga kamatis, kaya nag-alok ang lalaki na patuloy na magbigay sa kanila ng higit pa tuwing gusto nilang dumaan.
Sa kasamaang palad, hindi gaanong nagustuhan ng mga kapitbahay ng lalaki ang kanyang bahay, kaya nagsimula silang magsampa ng mga reklamo tungkol sa kung paano ang lahat ng kanyang mga prutas ay umaakit sa mga hindi gustong hayop at sa kanilang mga dumi. Ang mga lalaking dumating upang ipaalam sa kanya ay takot sa mga bubuyog doon, kaya umalis sila at sinabihan na lang siyang linisin ang mga bagay-bagay. Si Shimura at ang kanyang kapatid ay dadaan dahil sa puntong ito ay nasanay na silang subukan ang lahat ng mga prutas at gulay na iniaalok ng lalaki. Gayunpaman, sinabihan din ang lalaki na itapon ang lahat ng kanyang mga halaman ng ilang mga tulisan. Hindi malinaw kung bakit sila nagalit ng husto, ngunit nagbanta pa nga ang mga ito na susunugan ang lahat ng kanyang mga halaman kasama ang buong bahay. Hindi pinansin ng lalaki ang kanilang mga banta, at sa halip ay inalok na lang niya silang kumain ng kahit anong prutas or gulay na mayroon siya. Galit na galit ang mga lalaki nang ipaalala nila sa lalaki kung gaano sila kaseryoso. Nanganganib ang buong buhay ng lalaki, at sinabi nilang ayaw nila ng kahit anong gulay niya. Inakala ng lalaki na hindi lang sila mahilig sa gulay, kaya inalok niya sila ng ilang prutas. Galit na inulit ng Maton ang sinabi niya ngunit tumigil nang maalala niya na masarap pala talaga ang persimmon. Sinubukan niya ang isa at namangha sa sobrang sarap nito. Sumama sa kanya ang isa pang Maton, at nagbago ang kanilang buhay magpakailanman. Sa sandaling iyon, pinutol ni Yurika ang magandang kwento at ipinaalala kay Shimura na dapat niyang ikwento sa kanila ang tungkol sa shocker. Gayunpaman, mahilig si Shimura sa mahusay na pagkukwento, at ipinaalala niya sa kanyang mga tagapakinig na ang isang mahusay na panimula ang pinakamahusay na paraan upang mas maging interesado ang mga tao sa kwento. Nagpatuloy si Shimura pagkatapos na matapos ng mga Maton ang masarap na prutas. Sinabihan sila ng lalaki na maaari silang bumalik kahit kailan nila gusto, ngunit sinuntok lang siya ng isa sa mga lalaki. Nagulat ang mga bata, at ipinaliwanag ng lalaki na hindi mahalaga ang kalidad ng prutas. Binayaran sila ng mga kapitbahay ng lalaki para takutin siya. Ngunit nais ng tulisan na ipaalam sa kanya na hindi talaga ito personal. Bilang pasasalamat sa prutas, nagpa siya ang mga lalaki na bumalik kinabukasan para asikasuhin ang negosyo. Ngunit nakapagdesisyon na ang lalaki. Alam niyang hindi na siya maaaring tumira sa bahay, at natuwa ang mga tulisan na sa wakas ay nagsisimula na siyang maintindihan. Lumalabas na sila pala ang hindi nakakaintindi, dahil ipinaliwanag ng lalaki na susunugan niya ang sarili niyang bahay kasama ang mga tulisan. Tuluyang nagbago ang kilos ng lalaki sa sandaling iyon nang ulitin niya na lahat ng bagay ay dapat sunugin, kasama na ang mga tulisan. Lahat ng sangkot ay lubos na natigilan nang siya ay magbagong anyo bilang isang tunay na shocker. Sinubukan pa rin siyang labanan ng mga tulisan, ngunit nauwi lamang sa pagkawasak. Nagtago sina Shimura at ang kanyang kapatid sa takot, at mahinahong bumalik na lamang sa kanyang bahay ang lalaki. Agad na sinunog ng shocker combatant ang kanyang bahay gamit ang isang malakas na pagsabog, kaya ginaising ng mga bata ang mga tulisan para makatakas silang lahat. Nawalan ng masabi si Tujima habang ipinaliwanag ni Shimura na ito ang kanyang unang engkwentro sa shocker, at dito nagsimula ang kanyang panghabang buhay na paghahanap sa kanila. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Shimura na mas nagiging madrama pa ito mula roon. Hindi makapaniwala si Yurika na may higit pa sa kanyang kwento, ngunit si Tujima ay nasa gilid ng kanyang upuan na naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Nang sandaling iyon, ipinaalala sa kanya ng isa sa mga empleyado ni Shimura na ang pag-upo kasama ang mga customer ay hindi wastong pag-uugali ng isang manager. Pumayag si Shimura na bumalik sa trabaho nang utusan siya nito, at ipinaliwanag niya sa ating mga bayani na nakikipag-date talaga siya sa babaeng iyon. Ipinapalagay ni Shimura na nagseselos lang ang kanyang kasintahan dahil sa kung gaano kaganda si Yurika, ngunit sinabi ni Tujima na hindi naman talaga nila kailangang malaman ang lahat ng iyon. May isang huling mahalagang bagay na sasabihin si Shimura sa kanila. Inihayag niya na ang shocker ay nakapasok na sa lipunan ng tao sa isang malaking antas, at maaari silang maging kahit saan. Ngayon lang naramdaman ni Tujima na mas buhay pa siya pagkatapos marinig ang lahat ng ito, at sumang-ayon si Yurika na kakailanganin nilang labanan ang shocker dahil isa itong tackle. Kinabahan si Tujima nang tanungin niya kung gusto rin ba nitong marinig ang kwento ng kanyang nakaraan, ngunit hindi interesado si Yurika. Tinapos na niya ang usapan na ito, ngunit hiniling muna ni Tujima na magpalitan siya ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan.
Nilinaw niya na para lamang ito sa mga propesyonal na dahilan dahil pareho silang lalaban sa Shocker, ngunit malinaw na kinakabahan siya. Sa malapit, humingi ng tawad si Shimura kay Yukari dahil tila nababagabag ito sa pagsasaya nito kasama ang ilang mga taong hindi niya kilala. Iniisip niya lang kung mahal ba talaga siya nito. Kaya, nang sumagot ito ng oo, masaya siyang bumalik sa trabaho. Sa kaibuturan, humingi ng tawad si Shimura dahil hindi niya masabi kay Yukari ang totoo. Ayaw niyang masaktan ito, at kung mayroon man, gusto niyang labanan ang Shocker para protektahan ito. Masayang umalis si Yukari, walang kaalam-alam sa iniisip nito, ngunit sandali itong naging seryoso. Pagbalik sa paaralan, nakinig si Masero kay Yurika habang tinuturuan nito ang klase tungkol sa isang tula. Dahil dito, naalala niya ang pinakamagandang araw ng kanyang buhay, at napaisip siya kung panaginip lang ba ang lahat. Nang magbagong anyo si Yurika sa harap niya, at ipinaalala niya sa sarili na hindi ito maaaring panaginip dahil pinag-uusapan ito ng mga tao online. Ang pag-iisip na siya lang ang nakakaalam ng sikreto nito ay lalong nagpabaliw sa kanya, at ang mga bagay-bagay ay biglang nagbago sa kanyang isipan. Inisip niya ang sarili na humihingi ng mga bagay kapalit ng pagtago ng sikreto nito. Nagtataka ang kathang-isip na si Yurika kung anong mga bagay ang pinagsasabi niya, ngunit sumagot si Masero sa totoong buhay sa pamamagitan ng pagsasabing gusto niya ang lahat ng uri ng bagay. Siyempre, walang nakakaalam kung ano ang pinagsasabi niya, kaya pinagtawanan siya ng buong klase. Kalaunan, nagpa siya si Masero na kailangan niyang maging mas kumpiyansa, ngunit napansin niya na may kausap si Yurika sa loob ng bodega ng gym. Medyo hindi komportable ang usapan nang sabihin ni Yurika sa isang babae na bitawan ang kanyang kamay. Inamin ng babae ang kanyang pagmamahal kay Yurika, na ikinagulat niya at ni Masero. Napansin ng babae na hindi siya nakilala ni Yurika, kaya binago niya ang kanyang buhok at isiniwalat na siya si Yukari mula sa restaurant. Ganap na binago ni Yukari ang kanyang tono at tinanong kung ano ang plano ni Yurika na gawin sa kanyang kasintahan. Tinawag ni Yukari si Shimura na walang isip dahil sa pagkahumaling niya kina Kamen Rider at Shocker at sa pagtaya ng buong buhay niya sa pagpapatunay na totoo ang Shocker. Ayon sa kanya, medyo kaakit-akit siya, na siyang dahilan kung bakit siya medyo sikat, ngunit hindi siya kinausap ng mga babae ng higit sa isang beses. Wala pang pagkakataon na kinausap siya ng isang babae ng 2 beses, at iniisip niya kung mahuhulaan ba ni Yurika kung bakit. Hindi sumagot si Yurika, kaya ipinaliwanag ni Yukari na ito ay dahil lagi niya silang pinapahirapan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng babaeng ito na kahit na kinasusuklaman niya kung gaano ka-obsessed si Shimura sa Shocker, mas gusto niya ito kapag nagrereklamo ito tungkol sa kanila. Walang ideya si Yurika kung ano ang ibig sabihin ng babaeng ito, kaya sinabi na lang niya sa kanya na impormasyon lang iyon na kailangang itago ni Yukari sa kanyang sarili. Tumawa si Yukari na parang isang ganap na psychopath, kaya nagsimula nang umalis si Yurika, ngunit may isa pang sasabihin ang baliw na babae. Inihayag niya na ang pinakamagandang bahagi sa lahat ng ito ay labis na nahuhumaling si Shimura sa pagpapabagsak sa Shocker, ngunit hindi niya alam na ang sarili niyang kasintahan ay isang miyembro. Napatigil nito si Yurika sa kanyang ginagawa, at natigilan siya nang mag-transform si Yukari. Nasa klasikong pose siya, at sinabi niya kay Yurika na oras na para wakasan ang kanyang buhay. Tuluyan nang nawalan ng masabi si Masero matapos makakita ng isang tunay na transformasyon, ngunit ang kanyang pagsigaw ang nagpahuli sa kanya. Napagtanto ni Yukari na nakita niya ang tunay niyang pagkakakilanlan at napagpasyahan niyang magwakas din ang buhay nito. Sa kabutihang palad para sa kanya, laging handang mag-transform si Yurika, at sinabi niya kay Yukari na walang buhay ang matatapos ngayon. Ipinakilala ni Yurika ang sarili bilang electrode ng teknolohiyang pangtao, ngunit kinutya lang ni Yukari ang kanyang uniforme. Ipinahayag niya na ang isang kasuotan ay hindi makakatulong kay Yurika na mabuhay, ngunit sinipa siya ni Yurika diretso sa kabilang panig ng silid. Pinauwi ni Yurika si Masero, ngunit tumanggi si Yukari na hayaan siyang mabuhay. Matapos makita ang kanyang sikreto, inanunsyo niya na kukunin niya ang kanilang kapwa kaawa-awang buhay bilang tao, ngunit itinuro ni Yurika na ang kanyang munting kasintahan ay tao rin. Bumalik sa dating pagkababae ang boses ni Yukari upang sabihin na hindi siya nabibilang, ngunit agad siyang bumalik sa pakikipaglaban na parang isang mabangis. Mabangis ang kanyang mga suntok,
at makakaligtas lamang si Yurika sa pamamagitan ng pag-iwas at pagharang sa isa gamit ang kanyang paa. Hindi makapaniwala si Yukari na nakakaligtas si Yurika ng ganito katagal, kaya ipinaalala niya kay Yurika na isa lamang siyang tao. Plano ni Yukari na tapusin ang laban gamit ang susunod niyang atake, ngunit nagkunwari lamang si Yurika na tinatamaan siya nito. Sa katotohanan, ginamit niya ang sariling atake ni Yukari para makakuha ng bentahe, at idineklara na ang susunod niyang galaw ay tinatawag na Electro Wave Throw. Ang atake ay napakalakas nang ihampas niya si Yukari sa lupa ng una ang ulo. Sa ibang lugar, nag-eehersisyo si Tsujima, ngunit naantala siya ng isang mensahe mula kay Yurika, na humihiling sa kanya na tulungan siya sa isang bagay. Kalaunan, dinala ng ating mga bayani ang walang malay na katawan ni Yukari kay Shimura. Hindi niya matukoy kung sino ito, kaya isiniwalat ni Yurika na ang kanyang kasintahan ay bahagi talaga ng shocker. Hindi talaga ito pinaniwalaan ni Shimura noong una, ngunit malinaw na pareho ang mukha nito, at siya ay kinilabutan. Hindi maisip ni Yurika ang sakit na nararamdaman niya matapos malaman na ang isang taong mahal niya ay nasa shocker. Ngunit hindi rin sila makapaniwala na hindi niya ito napansin. Sa pagkabigla ni Shimura, isiniwalat niya na ang shocker ay kaaway din ng kanyang buong pamilya. Labis na naintriga si Tsujima sa bagong detalyeng ito, kaya nagpasya si Shimura na kailangan na lang niyang sabihin sa kanila ang susunod na bahagi ng kanyang kwento. Ito ay tinatawag na Shimura His Brother at Shocker, ang Monster Encounter Arc. Hindi makapaghintay si Tsujima na marinig ito, ngunit umaasa lamang si Yurika na makarating siya sa punto sa pagkakataong ito. Ipinaliwanag ni Shimura na matapos malaman ang tungkol sa shocker noong tag-araw, siya at ang kanyang kapatid ay tumuloy sa kanyang mga lolo't lola. Isang gabi, may mga magnanakaw na biglang dumating at inatake ang kanilang lolo. Nagtalo ang mga magnanakaw kung paano siya itatali, ngunit ang kapatid ni Shimura ay nagalit nang makita ang ginawa nila sa kanyang lolo. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay Akiro, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng galit. Nagpakita si Akiro ng ilang kakaibang kasanayan sa pakikipaglaban habang sinimulan niyang atakihin ang magnanakaw. Gayunpaman, kalaunan ay nasiyahan ang magnanakaw, at isiniwalat niya na siya ay isang shocker combatant. Ito ang pangalawang engkwentro ng kapatid sa shocker, kaya hindi nakakaramdam ng takot si Akiro. Ang kanyang malalakas na pag-atake ay nagpa-atras sa shocker, ngunit ang shocker ay walang humpay sa kanyang kontra-atake. Tinanggap din ni Shimura ang isang suntok, at ang pamilya ay natali. Ang mga magnanakaw ay mga kriminal na hinahanap dahil kakagawa lang nila ng isa pang krimen, ngunit ang babae ay walang maintindihan. Ang lalaki ay isang shocker combatant, ngunit gumagawa siya ng mga krimen sa isang taong katulad niya. Hindi niya alam kung bakit niya gugustuhin gawin iyon, dahil nangangahulugan iyon na hahabulin siya ng mga pulis at ng shocker. Gayunpaman, wala talagang pakialam ang lalaki, dahil ang iniisip lang niya ay isang astig na grupo sila tulad ni Bena at Claude. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang kanilang maliit na pantasya ay mauuwi sa kakilakilabot na katapusan habang umuuwi ang lola ni Shimura. Mabilis na ipinaalam ni Akiro sa kanya na sila ay ninanakawan, at natigilan ang magnanakaw nang makita kung gaano kalaki ang lolang ito. Inatake ng lolang ito ang balikat ng magnanakaw, at pinalaya ang buong pamilya niya. Sinimulan niyang kaladkarin palabas ng kanyang bahay ang mga magnanakaw, ngunit ang lalaki ay muling naging isang mandirigma. Gusto sanang sumugod ni Akiro upang tulungan ang kanyang lola, ngunit ipinaliwanag ng kanyang lolo na kayanan niyang hawakan ang sarili. Gayunpaman, nagulat sila nang makarinig sila ng isang nakakatakot na ingay. Nagmadali silang lumabas, at ang susunod nilang nakita ay magdudulot ng trauma sa mga batang lalaki habang buhay. Isang napakalaking halimaw ang pumaslang sa kanilang tatlo, kasama na si Lola. Labis na natakot ang lolo nang makita ang walang buhay na katawan ng babaeng mahal niya. Tinawag niya ito at galit na sinugod ang halimaw. Siyempre, wala siyang kalaban-laban sa nilalang na ito, kaya madali niya itong napaslang sa isang atake lang. Nanigas ang magkapatid sa takot, at ang halimaw ay nagluksa kung paano naging magulo ang lahat. Nakita niya ang mga batang lalaki ngunit tinawag niya silang mga batang walang muwang, at lumipad ito palayo. Wala nang magawa ang magkapatid, at ang tanging nagawa na lang nila ay umiyak para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sinabi ni Shimura na hindi siya sigurado, ngunit ang halimaw na iyon ay malamang na isang halimaw na shocker.
Nang sandaling iyon, isang boses ang nagkumpirma na ang kanyang mga lolo't lola ay napaslang ng shocker. Ang kanyang pagpasok ay kasing dramatiko ng sa ating mga bayani, at hindi makapaniwala si Yurika sa aura na kanyang kinakikitaan. Inihayag ni Shimura na ito ang kanyang kapatid, si Akiro, at hiniling niya sa kanila na makipagkita sa ating mga bayani. Bigla, napagtanto ni Shimura na maaaring may mangyari na kakilakilabot. Buong buhay na naghangad ng paghihiganti ang magkapatid laban sa Shocker, kaya hindi alam ni Shimura kung ano ang gagawin ng kanyang kapatid kung makita niya si Yukari sa kanyang anyong Shocker. Tiyak na magiging isang sakuna ito, kaya nagpa siya siyang subukang itago ito. Binanggit ni Akiro ang salitang bagyo habang lumilipad siya sa himpapawid, at lumapag siya sa pinakadramatikong paraan. Nagpakilala ang ating mga bayani, at naging napakatensyonado ang lahat ng ibunyag ni Tujima na nakalaban na nila ang Shocker dati. Mukhang halos galit si Akiro matapos marinig ito, at tinanong niya kung sino talaga sila. Hindi maintindihan ni Yurika kung bakit siya kumikilos ng ganito, ngunit alam na alam ni Tujima ang gagawin. Pagkatapos ay namasdan si Akiro ng may pagkamangha habang ginagawa ni Tujima ang maalamat na pose habang sinasabi ang Rider Transform. Halos hindi mapigilan ni Akiro ang sarili habang nasasaksihan niya ang kamanghamanghang pagbabagong ito, at tinapos ito ni Tujima sa pamamagitan ng pagsusuot ng kanyang maskara habang ipinapahayag na siya ang Kamen Rider. Gayunpaman, mabilis na kinalma ni Akiro ang sarili dahil mayroon siyang itatanong. Simple lang talaga, kaya tinanong niya lang kung sino ang itinuturing ni Tujima na pinakamalakas na Kamen Rider. Hindi na nag-atubili si Tujima nang simulan niyang sabihin na ito ang orihinal, ngunit pinutol siya ni Akiro. Ginawa niya ang Kamen Rider pose sa kamanghamanghang paraan, ngunit ginawa niya ang Transformation V3. Pagkatapos ay idineklara ni Akiro na ang pinakamalakas na Kamen Rider ay si V3. Siyempre, may malaking problema si Tujima dito, kaya sinabi niya kay Akiro na dapat siyang maging handa na patunayan ang mga salitang iyon. Nagulat ang iba nang direkta siyang hamanin ni Tujima, at hindi man lang maintindihan ni Yurika kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Akiro na ang isang maskara ay hindi gagawa sa sinuman na maging tunay na Kamen Rider, at hindi niya kailangan ng anumang bagay na tulad nito. Hindi siya nagsusuot ng anumang uri ng costume at ginagawa lamang ang iconic na V3 pose. Napakatindi ng kanyang titig, at tinanong niya si Tujima kung nakikita niya si V3. Tiningnan siya ni Tujima ng malapitan at lubos na nagulat nang mapagtanto niya na kaya pala ni Akiro nakatawanin si V3 kahit na walang anumang uniforme. Ipinahayag ni Tujima na talagang nakikita niya ito, ngunit iniisip lang ni Yurika na pareho silang baliw. Pagkatapos ay dramatikong ipinaliwanag ni Akiro na pagkatapos na malupit na kunin sa kanya ang kanyang mga lolo't lola, tinalikuran niya ang kanyang pagkatao at inialay ang kanyang buong pagkatao sa paghihiganti. Wala nang mas mahalaga pa sa kanya kaysa sa pagtiyak na balang araw ay mahaharap sa hustisya ang mga salarin. Sa pamamagitan lamang ng nakakapagod na prosesong ito naging V3 ang kanyang kaluluwa. Nakamit ni Akiro ang respeto ni Tujima, ngunit hindi ibig sabihin nito na si V3 ang pinakamalakas. Ang ibig sabihin lamang nito ay ang kanilang laban ay magiging isang pangarap na laban sa pagitan ng unang Kamen Rider at ni V3. Naghanda ang dalawang lalaki para sa labanan, ngunit hindi pa rin maintindihan ni Yurika kung bakit nila gustong maglaban sa simula pa lang. Sinimulan ni Tujima ang paggamit ng kanyang signature Rider Punch, ngunit nagulat siya nang gumamit si Akiro ng isang suntok upang ilihis siya. Namangha si Yurika sa hindi kapani-paniwalang pamamaraan, ngunit hindi maintindihan ni Tujima ang nangyari. Ipinaliwanag ni Akiro na si V3 ay binigyan ng pinagsamang kapangyarihan ng Kamen Riders 1 at 2. Siyempre, malaking tagahanga si Akiro, kaya hindi niya kukunin ang pangalang iyon kung hindi niya ito matutugunan. Kaya naman nagsikap siya ng husto upang matutunan ang lahat ng uri ng martial arts. Pagdating kay Tujima, gayunpaman, masasabi ni Akiro sa kanyang isang pag-atake na ang estilo ng pakikipaglaban ni Tujima ay self-turned. Pagkatapos ay ipinahayag ni Akiro na ang agwat sa pagitan nila ay hindi malalampasan, at si Tujima ay sadyang hindi kayang tapatan siya. Dahil sa mga salitang ito, nagpa siya si Yurika na siya ang susunod na lalaban kay Akiro. Naghanda si Yurika para sa kanyang poster, ngunit naantala siya ng galit na si Tujima.
Ang kanyang kilos ay ganap na nagbago matapos insultuhan ang kanyang karangalan, kaya sinabihan niya si Yurika na huwag makialam sa bagay na ito. Malinaw ang galit sa kanyang mga mata habang ipinahayag niya na ang laban na ito ay kanya at kanya lamang. Sa totoo lang ay pinagsisisihan ni Yurika na nasangkot siya sa aksyon, at nagulat si Akiro nang bumalik ito sa kanyang normal na damit. Hinayaan niya silang magpatuloy, ngunit natigilan pa rin si Akiro sa kanyang nakita. Gayunpaman, wala sa mood si Tsujima para sa mga laro, kaya't direktang sinuntok niya si Akiro. Pinaalalahanan niya si Akiro na mag-focus sa kanyang kalaban at sumugod para sa isa pang suntok mula sa Kamen Rider. Inisip ni Akiro kung iyon lang ba talaga ang alam niyang galaw, at madali niya itong naiwasan. Gayunpaman, nagawa ni Tsujima na may tama ang isa sa mga suntok, at natigilan si Akiro sa bigat ng kanyang kamao. Napakalakas ng suntok niya, at marami pang suntok ang naitama ni Tsujima. Gayunpaman, si Akiro ay may ilang kakaibang akrobatikong galaw, at isa sa mga ito ay tinatawag na V3 tail spin kick. Ang atakeng ito ay namangha sa lahat ng nanunood, ngunit hindi makapaniwala si Akiro nang makita niyang tinanggap ito ni Tsujima ng harapan at hinaranggan. Sa mismong sandaling ito napagtanto ni Akiro ang isang bagay, at umatras siya. Hindi pa rin siya makapaniwala, at iniisip niya kung si Tsujima ba ay isang taong may parehong uri ng kaluluwa tulad niya. Ang kawili-wiling pag-unlad na ito ay lalong nagpasigla sa kanya para sa kanilang labanan. Ngunit natigil ang lahat nang magising si Yukari. Medyo natagalan si Akiro, ngunit kalaunan ay itinoon niya ang kanyang tingin sa kanyang shocker belt. Ito ang pinakamasamang bangungot ni Shimura nang mapagtanto ni Akiro na bahagi siya ng shocker at nawalan siya ng masabi. Kinilabutan si Yukari nang makitang nasa shocker form pa rin siya, ngunit huli na para gumawa ng kahit ano. Habang sumusugod ang galit na si Akiro sa kanya, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang mapaghiganting galit sa likod ng isang suntok na ito, ngunit natigilan siya nang pigilan siya ng sarili niyang kapatid. Ang nalilitong si Akiro ay lumikha ng distansya at hiniling sa kanyang kapatid na ipaliwanag kung bakit niya ipinagtatanggol ang isang shocker. Naunawaan ni Shimura kung sino siya, ngunit ipinaliwanag din niya na kasintahan niya si Yukari. Mas kinilabutan si Yukari kaysa kanino man nang mapagtanto niya na alam ni Shimura ang kanyang sikreto. Hindi pa kailanman nagalit ng ganito si Akiro pagkatapos marinig ito, kaya hindi siya makapaniwala, at sinabihan niya si Shimura na sabihin itong muli. Hindi umatras si Shimura kahit isang segundo, at muling sinabi na maaaring isang shocker si Yukari, ngunit kasintahan pa rin niya ito. Ito ay musika sa pandinig ni Yukari habang nagsisimula siyang mamula, at sinabihan din niya si Shimura na sabihin itong muli. Matapang na sinabi ito ni Shimura sa ikatlong pagkakataon, kaya sinabi sa kanya ni Yukari na mahal niya ito ng higit sa lahat. Nakakatakot na pinanood ni Akiro, ngunit ipinaliwanag ni Yukari na mayroon pa siyang sasabihin. Alam na ni Shimura ang kanyang pagkakakilanlan ngayon, kaya hindi na may pagpapatuloy ang kanilang ginagawa. Ang kanyang misyon bilang miyembro ng Shocker ay lapitan ang mga nakakaalam ng kanilang pag-iral at subaybayan sila. Kung mayroon silang mga kasama, trabaho niya na tiyaking dadalhin nila ang anumang kaalaman na mayroon sila ng direkta sa kanilang mga libingan. Sa kasamaang palad, dapat gawin ni Yukari ang kanyang trabaho, kaya nagpadala siya ng isang senyales. Ang senyales na ito ay natanggap ng ilang mga taong mukhang normal sa buong lungsod, ngunit lahat sila ay nagbago habang nagmamadali silang pumunta sa lokasyon ni Yukari. Ang ating mga bayani ay natigilan nang matagpuan nila ang kanilang sarili na napapaligiran ng ilang mga mandirigmang shocker. Humingi ng tawad si Yukari sa kanyang minamahal na si Shimura habang nagsisimula siyang umiyak, at nahihirapan si Shimura na maunawaan kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Yukari sa kanya sa huling pagkakataon na mahal niya ito ngunit ipinahayag na dapat nang matapos ang buhay nito. Mas lalong umiyak si Yukari habang sinasabi niya kay Shimura na tunay niya itong mahal. Gayunpaman, humingi siya ng tawad dahil hindi na niya ito kayang lubusang mahalin. Sabay-sabay na sumugod ang mga shocker combatant, kaya kinailangang kumilos agad ng ating mga bayani. Nabigla si Yukari nang simulan ng dalawang Kamen Rider na talunin ang mga shocker combatant. Mabilis na nagbago rin si Yurika at sumali sa labanan gamit ang isang malakas na suntok. Kinilabutan si Yukari dahil hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa plano at nagsimulang mangibabaw ang mga bayani sa mga umaatake.
Nagsimulang mabaliw si Yukari dahil wala siyang ideya na ang mga kaibigan ni Shimura ay mga napakalakas na bayani. Ginamit ni Tujima ang kanyang signature kick, at inihagis ni Yurika ang mga kalaban gamit ang kanyang electro wave throw. Sa loob ng ilang segundo, natapos na ang laban, at nahihirapan si Yukari na maunawaan ang kanyang nakita. Ang mga taong ito ay malinaw na mga tao lamang, ngunit kahit papaano ay nolipol nila ang isang buong Shocker Squad. Itinuro ni Akiro na siya na lang ang natitirang kalaban na dapat talunin, ngunit muling ipinagtanggol siya ni Shimura. Walang makapaniwala na pinoprotektahan pa rin siya ni Shimura, ngunit hiniling ni Shimura sa lahat na bigyan siya ng sandali upang makausap niya si Yukari. Gayunpaman, nagulat siya nang tumanggi si Akiro. Gusto ni Akiro ng mga sagot, kaya tinanong niya kung balak ni Shimura na pakasalan ang Shocker combatant. Siyempre, nagulat ang lahat sa napaka-personal na tanong, ngunit napakasimple nito sa paningin ni Akiro. Sinabi niya na ang pagsasama ng isang lalaki at babae ay nangangahulugang balak nilang magpakasal, ngunit sinabi pa niya na masyadong simple ito. Umaasa si Shimura sa isang uri ng gitnang landas, ngunit ipinahayag ni Akiro na wala. Alinman sa magpapakasal si Shimura sa kanya or hindi, at iyon lang ang natitira. Desperadong sinubukan ni Shimura na mag-isip ng paraan para makalabas dito, ngunit sinabi sa kanya ni Akiro na iyon na lamang ang kanyang dalawang pagpipilian. Sinubukan ni Shimura na muling banggitin ang ideya ng gitnang landas, ngunit ito ay naging dahilan upang siya ay suntukin ng kanyang kapatid. Hiniling ni Akiro na pumili na ang kanyang kapatid, ngunit sila ay naantala ng isang tao. Natakot ang ating mga bayani nang mabilis nilang mapagtanto na ito ang halimaw na kanilang nakita kanina. Gusto niyang malaman kung ilang mandirigma na ang kanilang natalo. Ngunit nagulat na lang si Akiro nang marinig kung ang lalaking ito ay isang totoong halimaw na shocker. Maging si Yukari ay takot sa lalaking ito habang ipinaliwanag niya na ito ang kanyang amo. Gustong kumpirmahin ni Akiro na ang lalaking ito ay isang tunay na halimaw, ngunit ang lalaki ay walang interes na sumagot sa anumang mga tanong. Sabi niya, tila si Akiro ang tipo ng taong nagdudulot ng gulo saan man siya magpunta, at sigurado siyang wala siyang delikadesa pagdating sa asal. Halata na ang lalaking ito ay kahit papaano ay isang hindi talaga kaaway. Kaya, ginulat ang lahat ni Akiro nang suntukin niya ang lalaki sa mukha. Gayunpaman, napatunayan itong isang malaking pagkakamali, dahil ang lalaki ay nag-transform bilang halimaw, at pinalipad niya si Akiro. Ang puwersa mula sa kanyang paghagis ay napakalakas, at halos hindi na nakabawi si Akiro ng kanyang kahinahunan. Wala nang pakialam si Shimura sa iba pa, kaya sinabi na lang niya kay Yukari na paprotektahan niya ito kahit ano paman. Hindi pa talaga siya nagpakita ng anumang uri ng kapangyarihan, kaya nagulat si Yukari, at tumakbo na lang si Shimura. Lubos na nalito si Yukari dahil bahagi siya ng shocker, ngunit gusto pa rin siyang protektahan ni Shimura sa kung anong dahilan. Nagbago si Akiro bilang V3, at sinabi niya sa halimaw na oras na para magseryoso siya. Ang iba ay handang lumaban din, ngunit iginiit ni Akiro na maaari niyang harapin ang halimaw ng mag-isa. Nagsimula silang magtalo kung sino ang unang lalaban sa halimaw ng mag-isa, ngunit ang halimaw ay nagsimulang gumawa ng kakaibang ingay. Napansin ni Akiro na pinagtatawanan sila nito, kaya sumugod siya ng may matinding galit. Ginamit niya ang kanyang V3 Mach Speed Kick, ngunit madali itong napigilan ng halimaw gamit ang kanyang kamay. Hindi makapaniwala si Akiro dahil wala pang nakakagawa noon, at talagang kinontrol ng halimaw. Diretso itong pinabagsak si Akiro sa lupa, at naisip ni Akiro kung ganito ba magtatapos ang kanyang buhay. Sa kabutihang palad para sa kanya, napigilan siya ni Tujima na madurog sa huling sandali, at ginamit ni Yurika ang pang-abala upang sumugod. Nagawa niyang hawakan ang halimaw, ngunit ginamit lamang nito ang kanyang momentum laban sa kanya. Mukhang may pinsala ang suntok ni Tujima, ngunit hindi talaga naapektuhan ang halimaw. Ang kontra-atake nito ay napakalakas, at ito ang nagpabagsak kay Tujima sa isang pader. Ipinagpatuloy ni Akiro ang pag-atake, at nagawa niyang makuha ang kalamangan. Ilan sa kanyang mga pag-atake ay tumama sa leeg ng halimaw, at kalaunan ay pinutol ni Akiro ang mukha nito. Gayunpaman, napanganga ang lahat ng mabunyag ang tunay na mukha ng halimaw. Hindi pa kailanman naging mas totoo ang isang halimaw, at ipinaliwanag ni Yukari na siya ay tinatawag na Spider-Man.
Ipinaliwanag ng Spider-Man na wala silang gaanong pagpipilian, at nagtataka siya kung bakit silang lahat ay tumigil sa pakikipaglaban. Ang ating mga bayani ay nanigas sa takot, kaya magalang na nagtanong ang Spider-Man kung maaari siyang magkusa. Nanginag si Akiro ng labis para sagutin ang tanong, kaya ipinahayag ng Spider-Man na siya ang susunod na mawawalan ng ulo. Nabawi ni Akiro ang kanyang kahinahunan sa oras upang maiwasan ang pag-atake ng halimaw, at napagtanto niya kung gaano siya kalapit sa pagkawala ng kanyang buhay. Ang pag-atake ay nag-iwan ng isang higanteng crater sa lupa, ngunit hindi pa tapos ang halimaw sa pag-atake dito. Hinabol nito muli si Akiro, at sa pagkakataong ito ay wala ng paraan para makatakas si Akiro. Tiyak na wawakasan ng pag-atake ang kanyang buhay, ngunit isang lubod na metal ang biglang lumabas mula sa kung saan upang hulihin ang halimaw. Hindi nakatakas ang halimaw, at natigilan ang lahat nang makita nilang si Shimura ang nakahuli sa halimaw. Walang ideya si Yukari na kaya ito ni Shimura, at hindi makapaniwala ang ating mga bayani na ang mahinang lalaking iyon mula kanina ay naging ibang bayani. Lubos na kumpiyansa si Shimura ngayon, at napagtanto ni Tujima na siya ang bayaning kilala bilang Kamen Rider Man. Si Kamen Rider Man ang pang-apat na version, at lumabas siya sa Kamen Rider V3. Ipinahayag ni Shimura na nag-transform siya malapit lang, ngunit itinuro ni Yukari na nagpalit lang siya ng damit. Inulit ng ating bida na isa talaga itong transformasyon, at pinaputok niya ang lubod mula sa kanyang sandata upang tapusin ang pagkahuli ng halimaw. Gayunpaman, hindi walang isip si Akiro, dahil alam niyang wala silang kalaban-laban sa halimaw na ito sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Sinabi niya na kailangan nilang umatras, at sumang-ayon si Yurika sa kanya. Napasigaw sa takot si Yukari habang sinusubukang pakawalan ng halimaw ang sarili, ngunit sinabihan siya ni Shimura na huwag mag-alala. Ang alambreng ginagamit ni Shimura ay sapat na matibay upang makayanan ang dalawang tangke na humihila dito sa magkabilang direksyon, kaya dapat ay mayroon lamang silang sapat na oras upang makatakas. Sinabi ni Shimura kay Yukari na oras na para tumakbo sila, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Ipinapalagay ni Shimura na nabigla siya sa katapatan nito sa kanya, ngunit ang totoo ay nagtataka lang siya kung bakit siya si Kamen Rider Man. Nagliwanag ang mga mata ni Shimura dahil sa palagay niya ay tinatanong siya nito kung bakit niya piniling maging Kamen Rider Man. Hindi kailanman pinapalampas ni Shimura ang pagkakataon para sa isang magandang backstory, at hindi makapaniwala si Yurika na gagawin niya iyon ngayon. Gayunpaman, nagsimula na si Shimura, kaya sinabi niya na ang kwento ay tinatawag na Me and My Brother's Rider Story, ang arco ng tunggalian. Sinimulan niya sa pagpapaliwanag na ang karaniwang rider na si V3 ay nawalan ng mga magulang at nakababatang kapatid na babae dahil sa mga halimaw. Malubha rin siyang nasugatan, kaya sumumpa siya ng paghihiganti laban sa Shocker. Ang kanyang determinasyon na maghiganti ang nagtulak sa kanya na gawin ang sukdulang sakripisyo. Nagboluntaryo siyang gawing cyborg siya ng Kamen Riders 1 at 2 para personal niyang makalaban ang mga halimaw. Natural na nakita ng magkapatid ang kanilang mga sarili sa kwento ni V3 dahil nawalan din sila ng pamilya dahil sa mga halimaw. Palaging ginagampanan ng mga lalaki ang mga eksena mula sa palabas, ngunit naiinggit si Shimura dahil si Akiro ay palaging nagiging V3. Palaging sinasabihan ni Shimura ang kanyang kapatid na hayaan siyang maging V3.2, ngunit tumanggi siya dahil isa lang ang maaaring mangyari. Binigyan ni Akiro ng pagkakataon ang kanyang kapatid, ngunit kung matatalo lamang siya ni Shimura sa labanan. Hindi makapaniwala si Shimura na ito na ang kanyang nag-iisang pagkakataon, kaya agad siyang kumilos. Sabik niyang sinugod si Akiro, ngunit hinayaan niyang bukas ang kanyang sarili sa pag-atake ni Akiro. Si Shimura ay handa ng tuluyan, kaya sinabi ni Akiro sa kanya na marami pa siyang dapat lockeran bago niya hamanin ang tunay na V3. Mula noon, nagsimulang magtalo ang dalawa kung sino ang magiging V3. Kahit na tumatanda na sila, palaging ipinapaalala ni Shimura ang kanyang pangako. Palagi niyang inuulit na kung matatalo niya si Akiro sa labanan, siya ay magiging V3. Palaging tinatanggap ni Akiro ang hamon, at ang kanilang mga labanan ay lalong naging matindi habang sila ay tumatanda. Kalaunan, nagawa ni Shimura na lumaban, at nakakagulat pa nga siya gamit ang iba't ibang uri ng martial arts. Gayunpaman, bihasa rin si Akiro sa sining, kaya ang kanilang mga labanan ay palaging nagreresulta sa isang pagkapatas.
Lalaban pa rin sila hanggang sa punto ng pagkapagod, at isa sa mga pagkakataon na naglaban sila ng napakatagal. Sa pagtatapos ng laban na ito, nagmakaawa si Shimura kay Akiro na hayaan siyang maging V3 kahit minsan, ngunit si Akiro ay walang awa. Itinuro niya na ang mas dedikado kay V3 ang nanalo, at iyon ay siya. Sinabi niya kay Shimura na maaari siyang maging Kamen Rider man, at ininjure niya ang braso nito habang sinasabing ito ang kanyang kabaitan. Nang gumaling si Shimura, sinabi niya sa kanyang kapatid na hindi niya naiintindihan ang kanyang kabaitan. Naisip niya na walang kabutihan dito dahil nabali ni Akiro ang braso ng kanyang nakababatang kapatid. Ibinigay ni Akiro sa kanya ang maskara ng Riderman bilang paliwanag, ngunit hindi pa rin maintindihan ni Shimura. Ang kahulugan nito ay hindi pa rin maaaring maging V3 si Shimura, ngunit maaari siyang maging kaparehan niya, si Kamen Riderman. Nakakadismaya ang paliwanag na iyon, ngunit itinuro ng isang trio na siya ang nakatatandang kapatid at si Shimura ang nakababata. Mayroon siyang 5 taong karanasan sa buhay laban kay Shimura, kaya makatuwiran lamang na si Shimura ang taong magpakita pagkatapos ng V3, at iyon ay si Kamen Riderman. Si Kamen Riderman ay isang napakatalinong siyentipiko, ngunit ang isang kaaway na nagngangalang General Yui ay nainggit sa kanyang henyong pag-iisip. Ang halimaw na ito ay nagplano ng kanyang pagbagsak at tinunaw ang kanyang kanang braso sa isang tangke ng asido. Ang iba pang mga mananaliksik na humahanga sa kanya ay nagsagawa ng isang operasyon upang gawin siyang isang cyborg, at iyon ang naging dahilan kung bakit siya naging Riderman. Napagtanto ni Shimura na iyon ang dahilan kung bakit nabali ang braso ni Akiro, ngunit hindi pa rin iyon naging dahilan upang maging mabait ito. Ipinaliwanag pa ni Akiro sa pamamagitan ng pagturo na kailangang mawala ni Shimura ang kanyang kanang braso upang maging Riderman. Tulad ng orihinal, tinarget ni Akiro ang kanyang kaliwang braso, dahil kanang kamay na dominant si Shimura. Ang pagkabali ng kaliwang braso ni Shimura ay nangangahulugan na magagamit pa rin niya ang kanyang kanang braso para sa lahat ng bagay, at maaari siyang maging katulad ng tunay na Riderman. Nanginag si Shimura habang pinasasalamatan niya si Akiro sa hindi pagsira sa kanyang maayos na braso. Sa totoo lang, galit na galit siya, kaya binigyan niya ng kaunting kabaitan si Akiro sa pamamagitan ng pagsuntok dito sa mukha. Iyon ang katapusan ng kwento, ngunit iniisip ni Yukari kung ayos lang ba talaga si Shimura na maging Kamen Riderman sa halip na V3. Hindi sigurado si Shimura noong una, ngunit kalaunan ay may napagtanto siya. Hindi tulad ng ibang mga Riderman na ganap na naging cyborg, si Kamen Riderman ay isang normal na tao na may cybernetic na braso. Sa kalaunan ay sinimulang idolohin ni Shimura si Kamen Riderman dahil ang paraan ng pakikipaglaban niya sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang talino at braso ay talagang hindi kapani-paniwala. Dahil dito, si Kamen Riderman ang pinakamagaling sa paningin niya, at napaisip si Tsujima kung si Shimura mismo ang gumawa ng braso. Gustong-gusto ni Shimura na ipaliwanag ng eksakto kung paano niya ito ginawa, at sabik na marinig ni Tsujima ang bawat maliit na detalye. Gayunpaman, walang oras para doon, dahil itinuturo ng iba na kailangan nilang tumakas. Napansin silang lahat ng halimaw na lubhang kawili-wili, at nagtataka siya kung sino sila. Nakatakas silang lahat, ngunit hindi nag-alala ang halimaw. Gumamit siya ng isang uri ng telepathy upang sabihin kay Yukari na tapusin si Shimura, at siya ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sumigaw si Yukari sa sakit dahil hindi niya masuway ang kanyang utos, at inatake niya si Shimura sa mukha. Sinimulan niya itong polanan ng mga suntok, kaya nagmadali ang iba upang tulungan siya. Sinabi sa kanya ni Shimura na kontrolado na niya ang lahat, dahil ang isyong ito ay sa pagitan nila ni Yukari. Sumigaw si Yukari na parang isang galit na hayop, kaya sinubukan ni Shimura na sabihin sa kanya na tumigil na. Hindi ito gumana dahil tuluyan na siyang nawala sa sarili, kaya kumawala siya para sa isa pang pag-atake. Muling sinabi sa kanya ni Shimura na mahal niya ito, at pinigilan nito si Yukari sa kanyang ginagawa. Patuloy niyang nilalabanan ang kontrol sa kanyang sariling katawan, at humingi ng tawad si Shimura sa hindi pagbibigay ng tunay na sagot ng tanungin ito ng kanyang kapatid kanina. Handa na siyang sumagot ngayon, kaya sinabi niya kay Yukari na kahit bahagi siya ng shocker, mahal pa rin niya ito. Gusto ni Shimura na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama niya, kaya sinabi niya kay Yukari na dapat silang magpakasal. Hindi makapaniwala ang ating mga bayani, at napaiyak si Yukari.
Gayunpaman, ito ay mga luha ng kagalakan, nang kumawala siya sa kontrol ng halimaw, at sinabi niya kay Shimura na mahal din niya ito. Napakalaki ng kanilang pagmamahal, ngunit natalo ito ng halimaw. Nakawala ang halimaw mula sa mga alambre ni Shimura, at labis na natakot si Shimura dahil hindi niya maintindihan ang susunod nitong ginagawa. Nagsimulang sumabog ang katawan ng gagamba sa lakas, at pinupunit ng higanteng kalamnan nito ang balat kayo nito. Hindi pa natakot ng ganito ang ating mga bayani sa buong buhay nila nang mapagtanto nila na ang bagay na ito ay nagpalit sa huling anyo nito bilang halimaw. Nanginginig ang lupa sa bawat hakbang ng halimaw, at natakot ang ating mga bayani habang inihahanda nito ang mga kuko nito upang hampasin sila. Sinabi sa kanila ng halimaw na masasawi silang lahat habang umaatake ito, ngunit nakakagulat na tumalon si Yurika upang pigilan ito. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para kay Shimura habang sinasabihan niya itong tumakbo, ngunit inihagis lang siya ng halimaw sa iba. Nalito ang halimaw sa pagtataksil ng babaeng mandirigma, at hindi siya umatras. Nagmakaawa siya kay Shimura na umalis, at sinabi niya sa halimaw na ako'y niya ang lahat ng ito. Siyempre, isang grupo na puno ng mga bayani ang nagsakripisyo ng kanilang sarili upang makatakas ang lahat, ngunit si Tujima lamang ang kanilang pinakikinggan. Ipinaliwanag niya na sa Kamen Rider Episode 13, natalo si Kamen Rider sa kalaban. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang karagdagang pagsasanay, naharap niya ang isang hukbo ng mga nabuhay na halimaw. Ginawa niya ito ng walang pag-aalinlangan, at nilabanan niya silang lahat ng mag-isa. Mula sa sandaling iyon ay nagpa siya si Tujima na maging katulad ni Kamen Rider. Namangha ang lahat nang ideklara niya na hindi kailanman umaatras si Kamen Rider, at inihanda niya ang kanyang pinakamalakas na Rider Punch. Ang kanyang sigaw ng digmaan ay maririnig mula sa milya-milya ang layo, at ang panghuli nitong suntok ay nakakagulat na nagawang ibagsak ang Shocker Monster. Patuloy lamang na nalilito ang halimaw sa lahat ng ito, at nagtataka siya kung ano nga ba si Tujima. Napansin ng halimaw na may mga taong nanonood, at ipinaalala niya sa sarili na hindi niya maaaring ilantad ang pag-iral ng Shocker sa walang kabuluhang labanang ito. Nagpasya siyang umalis, at sinigurado niyang matuno ang lahat ng mga mandirigma bago siya umalis. Siyempre, halos hindi mapigilan ni Tujima ang kanyang emosyon dahil ang pagtatalong iyon ang pinakamasayang nangyari. Pumunta silang lahat sa isang pub pagkatapos, ngunit nagulat ang waitress doon nang makita si Akiro, na tinatawag niyang Big Bro. Ang pangalan niya ay Fatima, at siya ang nakatatandang kapatid ni Shimura at Akiro. Siya talaga ang may-ari at tagapamahala ng pub na ito, at tinanong niya kung ano ang ginagawa ng kanyang mga kapatid doon. Ipinaliwanag ni Akiro na pinili niya ang lugar na ito dahil matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang kapatid, ngunit ang kamanghamanghang kasanayan ni Tujima sa pagtukoy ay nagsasabi sa kanya na hindi sila magkasundo. Tila maraming bagahe sa pamilyang ito, at ipinaliwanag ni Shimura na si Fatima ay talagang walang interes sa Kamen Rider. Sinabi ni Akiro sa kanya na gusto lang niyang uminom, ngunit ipinaalala sa kanya ni Fatima na pinagbawalan siya. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Shimura sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na nandito sila kasama ang mga kaibigan, ngunit nahalata niya na mas tagahanga lang sila ng Kamen Rider. Nagtataka siya kung saan nanggagaling ang mga taong tulad nila, ngunit ipinaalala nito sa kanya na kailangan niyang tretuhin ng mas mabuti ang kanyang mga customer. Kalaunan ay sumuko si Fatima sa pamamagitan ng pagbibigay kay Shimura ng isang pribadong silid para sa kanila na uminom, ngunit sinabihan niya silang manahimik. Kung magdudulot sila ng anumang gulo, nangako siya na pagsisisihan nila ito. Pagkatapos ng ilang inuman, pinuri ni Akiro si Tujima sa kanyang malakas na suntok gamit ang Rider Punch na tumama sa halimaw. Kinailangan pang aminin ni Tujima na iyon ang pinakamahusay na suntok na ginawa niya, at natutuwa siyang makita na ang mga taon ng pagsasanay na ginawa niya ay sa wakas ay nagbubunga. Hindi makapaniwala si Yurika na umiinom na ng alak ang mga lalaki, at ipinaliwanag niya na maraming problema dito. Una sa lahat, walang kahit isang karaniwang manunulat sa palabas na umiinom ng alak. Hindi na interesado si Akiro na pakinggan pa ang loika niya dahil may mas mahahalagang isyu pa siyang hinaharap. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at tinanong ang kanyang kapatid at si Yukari kung oras na para sa seremonya. Hindi makapaniwala ang magkasintahan na gusto niya itong gawin dito mismo sa pub, ngunit parang napakaseryoso nito. Pagkatapos ay namangha ang lahat habang sinisimulan niya mismo ang seremonya ng kasal.
Nagpasalamat siya sa lahat sa pagtitipon sa magandang araw na ito, at ipinahayag niya na isang karangalan na ipagdiwang nila ang kasal ng kanyang talunan na kapatid. Gayunpaman, masyadong maingay ang kanyang boses para kay Fatima, kaya sinabihan siya nito na itigil na ang nakakabaliw na talumpati at bumili na lang ng merienda. Ipinaliwanag ni Akiro na siya ang mamamahala sa kasal ng kanilang kapatid, at sa palagay niya ay dapat nandito si Fatima para dito. Ipinakilala ni Shimura si Yukari sa kanyang kapatid, at hindi makapaniwala si Fatima kung gaano sila kabaliw. Sumali pa rin siya bilang isang mabuting kapatid, at sakto lang ang oras niya para sa talumpati ni Shimura. Ipinaliwanag ni Shimura na labis siyang natutuwa sa kasal na ito, ngunit may isang alalahanin na kailangan niyang tugunan. Ipinapalagay ni Yukari na tungkol ito sa pagiging bahagi niya ng shocker, ngunit sinabad siya ni Shimura at sinabing hindi iyon ang dahilan. Nilinaw niya na hindi mahalaga iyon sa kanya noon nang mag-propose siya rito. Ang isyu na mayroon siya ay hindi talaga tinanggap ni Yukari ang kanyang proposal. Minadali ni Shimura ang proposal dati, kaya ngayon ay ginawa niya ito ng maayos. Hiniling niya kay Yukari na pakasalan siya, at sa wakas ay pumayag ito. Ito ay isang kahangahangang sandali, ngunit hindi pa rin maintindihan ni Fatima kung ano ang ginagawa ng lahat ng mga baliw na ito. Gayunpaman, masaya ang lahat para sa kanila, at sinabi ng acting pari na si Akiro na sila ay kasal na ngayon. Ipinakilala ng iba pang mga bayani ang kanilang sarili kay Fatima, at ang tanging naiisip niya ay kung ano ang problema sa kanila. Ipinaliwanag ni Yukari na isa siyang shocker combatant, at ibinahagi niya kung paano siya napunta rito. Ang trabaho niya ay palaging bantayan ang mga taong nakakaalam tungkol sa pag-iral ng shocker, at ito ang dahilan kung bakit niyaya niya si Shimura na makipag-date. Nagulat siya sa kung gaano kabilis tinanggap ni Shimura ang kanyang imbitasyon. Pero ganoon talaga ang ginagawa ni Shimura. Ang tanging pinag-uusapan lang niya sa kanya ay ang Kamen Rider, at lalo na kung paano naiiba si Kamen Rider man sa iba. Kakaiba ito noong una, ngunit kalaunan ay nagustuhan ni Yukari ang paraan ng pakikipag-usap ni Shimura ng masigasig tungkol sa Kamen Rider. Ngayong naiisip niya ito, naniniwala si Yukari na ito ang nagpabaliktad sa pag-brainwash ng shocker. Sa kasamaang palad, nangangahulugan din ito na maaaring wakasan ng shocker ang kanyang buhay anumang oras, ngunit nangako si Shimura na paprotektahan siya anuman ang mangyari. Malinaw na mahal nila ang isa't isa, ngunit iniisip ni Fatima na lahat sila ay baliw at ayaw niyang maging bahagi nito. Sinubukan niyang umalis, ngunit naisip ni Akiro na dapat magsalita ang kanilang kapatid. Ayaw ni Fatima na mainsulto, kaya ipinakita niya na isa rin siyang mandirigma tulad ng kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng pagpapaluhod kay Akiro sa mukha nitong mukhang talunan. Napagtanto ni Akiro na kailangan niyang magbagong anyo bago pa lumala ang mga bagay-bagay. Ngunit sinabi sa kanya ng ating mga bayani na hindi niya magagawa dahil sisirain niya ang buong lugar na ito. Sinipa ni Fatima ang mukha, ngunit isiniwalat niya na natapos niya ang pagbabagong anyo sa tamang oras. Sinabi ni Fatima na hindi naman siya mukhang naiiba, ngunit pumayag siyang magbigay ng ilang salita. Ang kanyang mga salita ay para kay Akiro, gayunpaman, dahil gusto niyang ilabas ang maraming taon ng galit na mayroon siya rito. Ipinaliwanag niya na 10 taon na ang nakalipas mula noong ikalawang baitang, at hindi pa rin siya tinatanggap ng mga tao dahil sa mga kalokohang kilos ni Akiro. Kung babalikan ang nakaraan, makikita na lagi niyang pinapahiya si Fatima sa harap ng mga kaibigan niya. Tatawagan niya silang lahat na mga shocker fighter kapag sinabihan niya silang maghanda para sa labanan, at lahat ng mga kaibigan ni Fatima ay tatakas. Paliwanag lang ni Akiro na nakikipaglaban siya sa shocker. Ngunit itinuro ni Fatima na ang kanyang obsesyon sa Kamen Rider ang dahilan kung bakit siya naging isang palaboy. Tinatrato siya na parang isang kakatwa dahil sa mga kilos nito, kaya ngayon ay sa wakas ay inilabas niya ang lahat ng kanyang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagpapahirap kay Akiro. Inihayag ni Fatima na ang mga kilos nito ay nakaapekto sa kanya hanggang sa pagtatapos sa high school, kaya kahit kailan ay wala siyang maituturing na kaibigan. Lahat ng ito ay dahil kay Akiro, at ngayon ay nagkaroon na siya ng lakas ng loob na dalhin ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa kanyang bar. Sinimulan na niya itong sakalin, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Shimura. Binati ni Fatima si Shimura dahil masaya naman talaga siya sa kasal nito, ngunit ibang-iba ang nararamdaman niya para kay Akiro.
Nasira ang buong buhay niya dahil kay Akiro, at hindi niya ito mapapatawad kailanman. Ginamit ni Akiro ang kanyang V3 breakaway move, at ipinakita niya na hindi pa rin siya nagbabago habang idineklara niyang nakikipaglaban pa rin sila sa Shocker. Sumuko na si Fatima sa kanya, ngunit may isa pa siyang sasabihin. Pagkatapos ay ginulat niya ang lahat ng suntukin niya si Akiro sa mukha habang tinatawag itong bilisan mo at bumili ng merienda na atake. Pagkatapos, tiningnan ni Akiro ng mabuti ang kanilang koponan. Bukod sa kanyang sarili, mayroon silang Kamen Rider, Electro-Human Tackle, Riderman, at isang Shocker Combatant. Sinuri ni Akiro kung handa si Yukari na lumaban sa Shocker, at kinumpirma niya na gagawin niya hanggat makakasama niya si Shimura. Salamat sa kanilang lahat kaya siya malaya ngayon, kaya nangako siyang gagawin niya ang kanyang makakaya. Itinuro ni Akiro na ang lahat ng pinakamagaling ay nagtipon upang labanan ang Shocker, kaya kailangan nilang bumuo ng isang plano. Maaaring magtagal ito, kaya inutosan na lang nila si Akiro na umorder ng isa pang round ng inumin.